shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating The Narrow Gate Ministry, live podcast po dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Ben. Mayroon po tayong bagong tatalakayin po ngayon na personality, religious personality, Pastor. Ang tawag po nila dito, Beloved Pastor, Wilde Almeida po, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, ang dapat po nating malaman, kailangan malaman, maging ng mga tagapanood natin ay sino ba ito? Si Wilde Almeida. At ano po yung kanyang mga unbiblical na katuruan? At tingnan po natin, Pastor. Okay, as a backgrounder, si Wilde Almeida ay ipinanganak ang JMC o nag-umpisa noong 1975. At they are now claiming over 1 million members, sabi nila. Marami. Ngayon ay wala na si Almeida, napatay na. Patay. October last year, Last year 2024, namatay na siya. At ang JMC o Jesus Miracle Crusade ay Oneness Pentecostal, no? Jesus only. Makikita po natin sa ilang video niya. Oo. At itong si Almeida ay mas nakilala ng buong Pilipinas noong kasagsagan ng hostage taking doon sa mga Abu Sayyaf, no? Yung mag-asawa ni Barnham. At missionaries iyon na kinidnap ng mga Abu Sayyaf sa Sulu, no? Sulu po, Sulu. Sulu. At pumunta siya roon dahil ang sabi niya ay kanya di umano na papalayain si Martin and Gracia, no? Burnham. At ibababa daw niya ng ligtas at kanya daw pasusukuin ang mga Abu Sayyaf. At ito'y nabalita sa buong Pilipinas at ang sadly ay hindi siya nagtagumpay. Ginawa din siyang hostage, no? Opo. At siya'y pinalaya lamang pagkatapos na magbayad ng ransom na bigas.
At pinagbayad siya ng mga Abu Sayyaf at pati yung kanyang 12 apostol Mhm. ay na-hostage din at yung iba ay nagtakbuhan na, no? Iniwan na sila. Hanggang sa siya po ay doon na po na stroke. At nung pagbaba niya ay hindi na siya makalakad. Iba na ang itsura niya, Pastor. Kasi nag-prayer and fasting daw siya, di umano, ng mahabang panahon. Opo. At ang problema ay, ang sabi niya ay kalooban ng Diyos na siya ay pumunta roon dahil sinabi sa kanya di umano ng Diyos Mhm. na palalayain daw niya at papasukuin ang mga Abu Sayyaf. Siya naman ay talagang nagsikap at nag-fasting, nangaral doon. At ang problema ay nabigo ang kanyang Diyos, no? Kasi ang Diyos daw ang nagsabi sa kanya eh. So, kung ang Diyos ang nagsabi sa kanya nabigo. at hindi natupad, ay di kung ating susumahin, ay nabigo ang kanyang Diyos. Opo. At ibang Diyos yon dahil ang tunay na Diyos ay hindi nabibigo, no? Ang tunay na Diyos ay sovereign Mhm. at powerful. Omnipotent. Kaya niyang gawin lahat ng bagay. So, ibang Diyos ang nakipag-usap sa kanya, certainly, dahil kung tunay na Diyos iyon, ay magaganap Tama. yung sinabi sa kanya ng kanyang Diyos. Tama po. At sa ngayon ay una pang namatay kay sa kanya yung kanyang asawa na Pastora Lina, no? Mhm. Lina Almeda. Ang tawag sa kanya ay beloved Pastor yan. evangelist. Evangelist. Yan, Pastor. evangelist. At ang kanilang church ay diyan nag-umpisa sa Novaliches, Opo. no? Ano ba di? Sa Novaliches, at ang kanilang main pastoral ministry house ay nasa corner sa Barte Road at ng Mhm. Quirino Avenue, Oh. malapit sa SM Fairview. Mhm. Naroon yung kanilang inuupahan na lote na may problema din kasi pinapaalis na sila dahil Umuo pa lang po sila. umuo Hindi pa lang, naman kanila. ayaw na silang paggamitin. At sila ay nagtitipon, hindi ko alam kung patuloy pa rin, no, sa Amoranto. Kasi sila ay palipat-lipat yung main, no, kung saan-saan sila dahil wala silang sariling lugar. At na-encounter ko na sila personally. Mhm. Yung anak na lalaki na isa lang, no, si Almeda, may isa lang anak na lalaki. Mhm. Si James. At yung lahat ng kanyang mga anak, maliban kay James, ay lahat babae. Kaya ang nakakausap ko na spokesperson ay yung kanyang manugang, yung anak ng isa sa kanyang mga anak na babae. Asawa nung isa sa mga anak niyang babae. Kilala rin nila ako dahil nakita-kita na kami. Mhm. Pumunta na ako doon sa Amoranto. Mhm. Hindi para magsimba, no, kundi para mayroon kaming usapin na Opo. may gusto sila sa akin na Opo. ipakausap, kaso ay libre. Gusto libre. Opo. Pero nung time na yun, Pastor, ikaw ay wala na sa Pentecostal Church. Wala na. Wala na. Ako ay reformed na rin. Nare-reform ka na po. Nare-reformed na rin. Pero hindi pa ganap yung Oo. reformation. Kumbaga, nasa kalagitnaan. Mhm. At pinupuntahan din ako ng isa sa kanyang mga 12 apostol na kasama niya doon sa ang tawag dyan, patikol ba yun? O doon sa lugar kung saan Hindi ko sila matandaan po yung binanggit. nagligtas. Di kung ikaw pala po ay pinupuntahan, baka gusto ka po nilang maging kaanib. Maging katlo. Hindi Ikaw wala lang pintat. kaanib, kundi yung isa niyang apostol na iyon ay nagdududa na sa kanya. At ang sabi nga ay nawala na ang anointing. Ano ba? Dahil nga nung magkasakit siya, ay inaasahan nilang gagaling pero hindi gumaling. Hindi gumaling-galing at ang sabi nga niya ay, Brad, kung tayo na lang dalawa ang magsama. Dahil ako'y kilala sa JMC at pwede akong maghanap ng funder natin. So tayo ay gagawa ng ating sariling programa at tayong dalawa ang siyang mag-join forces kahit daw sa media, sa social media, sa media program, Media sa program. TV, sa radio. Mataas ang pangarap nun
Pero hindi ko siya pinapansin kasi alam kong kulto. Pero lagi sa akin yun. Mhm. Lagi sa bahay namin. Diba, Oo. 3 times na nagpunta sa amin para ako kwentuhin, Kumbinsihin din. kumbinsihin, at gawing assistant. Gagawin daw niya akong assistant eh. Assistant. Dahil nasa kanya daw ang banal na espiritu. Aba, Sa kanya daw. opo. Bumaba daw sa kanya sa isang pangitain Grabe, na nakakakilabot. nagniningning na Wow. liwanag na sumapi sa kanya at yun daw yung banal na espiritu. Yun. Akala naman niya ako maniniwala sa kanya. Hindi ako sinasawaan nun. Dahil yung isa nilang mang-aawit sa TV, isa nilang song leader, ay kaibigan ko at yung anak na rebelde Yun po yung sa akin inihabilin. So ako ang naging guardian Mhm. dahil pinapalayas sila doon sa kanilang ministry house doon Opo. at sa workers house nila dahil yung kanyang anak ay nagre-rebelde sa relihiyon. Mhm. Babae, nagpaputol ng buhok, parang lalaki. Si, Tapos, nagdadamit na parang lalaki. Maiksi ang damit. Kaya, pinalalayas sila. Pinalalayas. Pero, nagbaranggayan na sila doon. Mhm. Nagbaranggayan. Kasi ayaw niyang umalis eh. Kasi ayaw niyang iwanan ang beloved, the Lord Jesus Christ. Beloved Jesus Christ. Beloved na evangelist. At doon ko rin nalaman na si Almeda at si Kibuloy ay dating magkasama. Doon mismo sa apostol ni Almeda. Sila pala ay magkasama. Ano po? Dati siyempre, United Pentecostal Church sila pareho. UPC sila. UPC. So, mga apostolic. Ngayon ay dahil sa power grabbing, ay power struggle within the United Pentecostal Church. Naghiwalay sila at si Almeda naging evangelist, the only living evangelist. Natalo siya ni Kibuloy dahil si Jesus Christ na si Kibuloy. Naging Jesus Christ si Kibuloy. Oo nga, no? Kaya alagad lang niya si Almeda. Kaso ayaw niya magpaalagad eh. Ayaw niya, kaya bumukod siya. Bumukod siya. Pero bumukod na si Almeda bago nangyari yung pagiging Jesus Christ. Nade-develop naman ang pagiging Jesus ni Kibuloy. Son of God. Naging iba-iba na nagkaroon ng iba-ibang power. Nagkaroon ng Prince of the Air na siya. Prince of the Airwaves. Na king na siya ng Sanlibutan. sanlibutan. Siya na ang hari. Prince of the Air, di ba? Pati siya na rin ang may hawak ng pintuan ng langit. Kaluluwa pati. Pati kaluluwa. Siya na ang may-ari. Lahat ng lupa sa mundo, kanya rin. Hindi ko alam kung anong klaseng title ang hawak niya. So yun, umpisahan natin. So, nakakalungkot lang, no? This is one of the, kumbaga, classic example of a cult na sa huli ay nag-fail. Parang sila Jim Jones noong People's Temple sa US na dating maraming kasama tapos sumikat din sa politika hanggang sa kalaunan nagpakamatay. Nagpakamatay si Jim Jones at pinainom niya ng Kool-Aid na may lason. May cyanide yung lahat ng membro. Grabe ito. Nangamatay, kulang-kulang 1,000 katao yung nangamatay na miyembro. Ito namang si Almeda ay hindi ganoon katindi ang kanyang pero marami siyang katuruan na talagang extra biblical. Extra biblical. So, panoorin po natin yung video. Okay, tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Almeda. Yung una po, yung kanya pong paglabas ito mula sa pagka-hostage ng mga busayap. Kumanda na po talaga sa dito. Armed Forces of the Philippines ang pagpugot ng Abu Sayyaf sa dalawang bihag nilang Vietnamese. Samantala, pinugutan na po ng Abu Sayyaf ang sundalong binihag nila sa sulod. Tila wala nang makakapigil pa sa grupo ni Evangelist Will de Almeda sa pagpunta nito sa kuta ng Abu Sayyaf sa sulod. Sa ulat ni Mandy Francisco, layunin umano ng grupo na ipagdasal ang mga bihag at kumbinsihin ang mga rebelde na palayain na ang mga ito. Layunin ng grupo na ipagdasal ang mga bihag, lalo na ang mga may sakit. Tatangkayin din nila na himukin ang Abu Sayyaf na palayain na ang mga hostage. Kahit hindi kami papayagan, talagang punta talaga kami. Dahil yun po kasing mission namin. Ang dala namin pag-ibig, so hindi po kami natakot. Handa na ang Jesus Miracle Crusade na tumungo sa kuta ng Abu Sayyaf. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Danny Cuarteros, ang evangelist na si Will de Almeda na lang ang hinihintay na dumating sa hulo.
Dumating ang mahal na pastor, kinabukasan, dyan na mahal na pastor, akyat na kami minamahal. Alam niyo po, sabi ni Sinimasong, Evangelist Media, talagang tutuloy kayo doon pagpunta. Tuloy kami. Sabi ni Sinimasong, itong mission na ito, matawag natin Mission Impossible. Totoo talaga yan minamahal dahil marami na pong nag-attempt doon ng mga religious leader. Pinugutan sila ng leg, pinatay sila. Yung pari, si Gallardo nagpunta doon, pinugutan ng ulo. Tuli ko lang, pare ng katuli ko to. Pinugutan ng ulo. Okay, ganyan. Paano mo na? Eh dito ay parang pinalalabas nila na kahit hindi nagtagumpay si Almeda ay at least di siya pinugutan ng ulo. Opo. Pero isa pa po, Pastor, dun sa testimony niya, mahaba kasi po yung video, di ko makat, kasi iba yung ano ng video niya. Mm. Binaril si Almeida. Mm. Ang testimony po noon, yung pari, pinugutan, yung may mga pumunta rin po na Pinugutan din. opo, pinugutan. Tapos yung mga babaeng misyonera, hinilap yung kanilang suso. Mm. Pero si Almeida, binaril daw siya. At hindi po siya tinatablan. Sabi nung nag-testimony, yung pong nag-testimony, isa po yun sa 12 disciple niya. Yung mga ministry, Opo, ang tawag dyan, 12 ministry warriors. Ayan, prayer warrior po niya yun. Ang tawag dyan sa kanyang alagad, apostol niya. Tapos pag sa taas na po pinapaputok ng Abu Sayyaf, pumaputok. Pag sa kanya, hindi siguro pumaputok yung baril. Sabi lang yun. Sabi lang po, mahirap kasi na paniwalaan agad-agad no ng sa salita lang. Dahil kung talagang totoo 'yon, bakit sila pinababa? Dahil kung hindi siya tinatablan, tiyak matatakot ang mga Abu Sayyaf. Opo. At susuko sa kanya. Susuko Baka talaga. nga ibigay. Di ba? Kasi kung biro mo ba naman kung binabaril at di tinatablan, pag di natakot yun Natatakot na talaga siya. Oo, walang taong mananatiling nasa wisyo o pagka talagang may power ang kaharap. So nakakapagtaka naman na bakit siya binalik at pinagbayad pa ng ransom. Dapat din na lang pinagbayad. Natakot So umalis ka na lang. Ayaw namin sa'yo kasi hindi ka tinatablan. May ano pa nga po? Bakit na-stroke? May So stroke. hindi nga siya tinablan ng bala, tinablan naman siya ng Sakit. Wala Hindi. rin. Hindi po niya na-overcome, Pastor. So, napakahirap kasi marami ang mga ganyan, na mga miyembro ng kultong yan, ng Jesus Miracle Crusade. Ganyan lagi ang patutuo nila. Meron daw na siya daw ay talagang sasagasaan na bigla daw pinatigil ng anghel yung bus o yung sasakyan na babubundol sa kanya. Meron namang ganun din. Binaril daw siya, di daw tinablan. Pero presumption lang yon kasi wala namang evidence Meron kasing paniwalaan kung wala namang ebidensya. Opo. No? Walang event. Kasi it takes 2 or 3 witnesses before you can conclude. And it takes a trial before you can conclude that something is right or wrong. Hindi naman po pwedeng true or false. Kasi hindi naman po pwedeng sabi mo lang, maniwala ako agad. At saka, mahirap ng paniwalaan dahil meron siyang false prophecy muna bago siya pumuntang Sulu. Opo. Kasi, kaya nga siya nagkaroon ng ganyang misyon na patunayang siya ay may kakayahan na may power, dahil nagkamali siya sa prophecy niya kay Jose de Venecia. Dahil prior to that hostage taking, may election muna. Opo. Nakalaban ni Jose de Venecia si Erap. Nanalo si Erap And tandang-tanda ko, nasa Baguio ako noon sa PBTS, nagsa-summer ako classes. Napanood ko mismo sa aming kwarto yung kanyang pronouncement. Na sabi niya, magpapapugot kami ng ulo. Lahat kami, buong pamilya namin sa Luneta. Pag hindi nanalo si de Venecia. I-invite ko kayo lahat. Dahil hinulaan niya na ang tawag niya kay Jose de Venecia ay
ano siya, Joshua. Si Moses daw si Ramos. Diba? Ramos, Moses. Jose, Joshua. At ang tawag nila ay Jesus Declaration of Victory, yung JDV. Yun ang tawag nila, Jesus Declaration of Victory. At nagpalabas pa si Almeda ng mga pamphlets na talagang pinatutunayan niya na talagang magiging presidente. Kinuwento pa nga niya doon sa pamphlet na yon. Talagang ewan ko kung bakit gano'n na lang ang kanyang sobrang kay Almeda, kay Divinesha. So maaaring ito'y kanyang kaibigan. So sobra yung kanyang pangangampanya, sobra ang kanyang paggastos, ginagastusan niya. Sa kada crusade niya, pinapangampanya niya. At saka ang naging malaking problema sa kanya, nationwide sinabi niya na pag matalo si Divinesha, ituring niyo ako na false prophet. Sinabi yun po. At ako ay magpapapatay nga sila. Lahat sila, pababaril sila. Ay pababaril sila. No? Si ano ang nagsabi doon, si Soriano, napapapugot siya ng ulo. Pero ito naman, pababaril sila sa luneta. Silang mag-anak. So parang sobrang tiwala niya sa Diyos niya. Ang problema, inilampaso ni Erap. Ikaw ba naman ang manalo kay Erap? Landslide yung winning. Landslide. Pinakamalaking lamang. So dahil doon, nasaling ang kanyang humina ang kanyang popularity. So maraming sa kanya, marami sa kanyang nagmusig na false prophet ka, di ka totoo kasi bakit hinulaan mo, hindi naman nanalo. So kaya nung panahon ni Erap nangyari din yan, yung stage taking. Kagusto niya patunayan sa buong Pilipinas na totoo ako kahit na natalo si Divinesha, kaya kong pasukuin yan. So ang kanyang motive behind this effort na pumunta sa Sulu-Sulu, well, patikol yun yung do sa stage taking. Opo. Sa hulo lang siya kasi ibinaba. So, anong nangyari? Lalo silang nag-fail. At lalo silang bumaba ang rating sa mga nakikinig. Lalong nagduda ang mga manonood at mga tao na nakakarinig ng kanyang mga sinasabi. Tapos namatay pa si Lina, yung kanyang asawa. Hindi niya napagaling. Tapos namatay din yung kanyang dalawang anak Yung isa sa dengue. Hindi kasi sila nagpapagamot. Ang isa sa mga doctrine ng Jesus Miracle Crusade, pagka nagpagamot ka, you lack faith. Opo. Mahina ang faith mo. At kaya ng Diyos pagalingin ng isang tao without intervention ng tao, without medication. Kaya po miracle Kaya ako mismo ay kinukwento ng isa sinyang worker na babae na sabi niya, ay gusto ko na nga pong umalis dito kasi po hindi ko na talaga kaya tanggapin yung puro. Kaya lang nandito na rin kami. So para namang uusigin kami pag umalis. Kasi siya daw ay buntis. Tapos may findings ang doktor na parang sungki yung kanyang anak at mahirapan siya sa panganganak. Nauuna yung suhi po. paa. Suhi pala. Tapos, talaga daw itinago niya. Pumunta siyang ospital. Hindi niya ipinaalam. Nanganak siya sa ospital, pero kanyang kinausap lahat ng kasama niya doon na worker na huwag sasabihin. Dahil tiyak siya huhusgahan na siya ay hindi totoong mananampalataya. No, talagang siya nagpa-ospital. Kasi hindi na niya kaya nung nagle-labor siya. Nagpadala talaga siya sa ospital. So yun. Tingnan natin yun ang kawawa, dyan sa na yan, is doon na siya, stroke na siya dyan Yung isa yata, video, yung lumabas na siya dyan bro. Yung kasunod yata. Yan bro. Yan. Nakikita po natin, Pastor. Yan, na siya, na-stroke. Stroke na siya dyan, hindi na siya makagalaw. Sila pala kung hindi, actually Pastor yan ang ayon sa balita, yung no man's land, ayan siya. Tumanda ng sobra. Saka wala na sa sarili. Kasi na siya dyan, hindi na siya kumakain. Nakakaawa talaga yan. Ayan yung mga niya.
Yung mga prayer warriors. Ayan, yung isa, parang namumukhaan ko parang isa dyan. Kasi nung pumupunta sa akin, hindi ko talaga tinitingnan. Ayaw kong tumingin. Basta isa siya dyan. Mga alagad. Pakilala nga siya, hindi ko na tinanggal. Pero itatanong ko rin dun sa classmate ko na membro nila. Kung sino yung pumupunta sa akin. Ganun pa sila. So this morning at 0800 hours, one of the JMC members managed to get out of the group. And this is si Solon, Mr. Solon. Then after interviewing Mr. Solon, he gave very valuable information on the location and the status of the other JMC members. So we press on the press on the operation. And now we got at 1600 hours, we're able to rescue the 11 other JMC members. Bilangin niyo muna lahat, yung iba dito sa iba. 11 na yung... Sabi mo na iba. Sila pala. Sila pala po talagang ni-rescue. Pastor. Yung isa nakatakas. May nakatakas po siya. Ang sabi ay naglakad takbo siya araw-gabi talaga. Talagang langoy siya sa mga ilog para magtago. Kasi hinahabol din daw siya Pero nakapuslit siya. So pinabayaan na rin dahil nga maraming hostage So Grabe yung nangyari sa kanya. yun ang nakakalungkot, no? Nakakalungkot. You can be sincere, but sincerely wrong. Opo. Pwedeng tapat na tapat ka sa isang pinaniniwalaan mo, pero hindi iyon magja-justify sa harapan ng Tama. Diyos na tanggapin ka. Kasi mali na Mali. Mali na. Kasi ang kanya diyang motibo ay ipakita, patunayan na siya'y totoo dahil nabigo siya doon sa paghula kay Divinesha. So ang motive niya diyan is nasaling yung kanyang ego at Opo. dahil sa kanyang pride gusto niyang patunayan na kaya niya yung ganyang imposible. Para Kasi kung nagtagumpay yan, sisikat siya Oo. di ba? Para po iniisip niya, Pastor, na nabigo doon sa isa ito, tatry ko ito. Oo, makakabawi. Baka sakaling makachamba Oo, di ba? So ang nagda-drive sa kanya yung ego. Yung kanyang self-motivation na nasaling ang kanyang pagkatao, yung pangalan niya, na dungisan dahil nga siya ay naturingan na nag-angkin na magiging presidente yung kanyang pambato. Di At talagang pinanindigan niya, magpapabaril pa silang lahat sa Luneta, pero hindi nangyari. Kaya ito ngayon, may opportunity na patunayan. Kasi kung wala yon hindi naman magtatangka yan ganyan Kasi biruin mo, magpapakamatay ka doon. Ang Abu Sayyaf, talagang papatayin ka niyan. Kung hindi po yun nagkaroon ng no man's land, yung diniklara po ni former President Erapio, time na yon, hindi sila ma-rescue Hindi, kasama yung ibang mga hostages. Hindi. So, kaya nga nagdududa yung isa niyang prayer warrior na sabi nga niya, nawala na daw ng anointing si Almeda. Kasi ang nangyayari, pag sumasamba sila sa tuwing punta ko roon, hindi para sumamba, no? Nawala naman ako sa pagsamba. Nasa labas lang ako nung Amoranto Nasa kalsada lang. So pagkatapos ng pagsamba nila, saka kami nag-uusap ng mga anak. So mayroong tolda sila sa gitna ng Amoranto May stage, tapos may tolda. Doon nila itinatago si Almeda sa tolda. Tapos yung sasakyan niya na puting-puti na parang Hyundai yung malaki, na parang Grand Starex na puting-puti. Pag dumaraan na yon, si Almeda yon lahat nakalehans doon. Sinusundan nila yung sasakyan hanggang sa papasok yung sasakyan sa tolda.
Tas andoon lang si Almeda, ayaw nilang ipakita sa lahat. Talagang ano sa kanila, Oo. consecrated na. Sacred si Almeda Sacred sa kanila, talaga. sacred. Tapos lumuluha sila, umiiyak. Opo. Umiiyak sila. Tapos lahat nakaputi yun. Opo. Nakaputi lahat, walang hindi. Tapos ang haba ang buhok hanggang talampakan. Yung iba, hanggang bewang ang pinakamaiksi. Lahat ng babae, puro long hair. Bawal sila kasing lapatan ng gunting ang babae. Bawal magpagupit. Pahabaan ng buhok, Pahaba. pabanalan. Mas banal ka. Bawal din sa kanila ang gadget. Bawal ang cellphone. Bawal ang TV. Pag na may nakakakita. Kasi meron ako nakausap mismo na membro nila. Pastor, meron din kami. May cellphone nga kami, hindi lang namin pinapakita. Totoo po yan, Pastor, na bawal sa kanila yung social media. Bawal. May nakausap din po ako niyan doon sa amin sa Macalenon. Kaso, bakit sila ay titilibize? Si Almeida, Kaya mga nga, tinitilibize siya, di ba? dapat bawal din. Opo. One time po, Pastor, Kasi bawal ang TV, paano sila manonood? Opo. So hindi bawal pag sila. So inconsistent. Doon po sa amin, one time na experience ko niyan. Isa siyang pamilya na member yung family na yun ng Jesus Miracle Crusade. Maliit lang kasi yung kanilang bahay tipunan doon. May nakalagay ng malaking tarpaulin ng Jesus Miracle Crusade. And then, may nagkasakit po na miyembro at malubha na. Ngayon, sinasabihan ng mga kapitbahay, pinuntahan na ng ibang kamag-anak, in-advise na dalhin mo na sa ospital, yung sa ospital yan. Hindi sila, siyempre, ganun nga yung teaching po eh. Kailangan yung miracle talaga ni Jesus ang magpapagaling diyan. Yun ang paniniwala po nila. Hanggang sa after 4 days, namatay po yung bata. Ay, na dalaga na. Namatay siya. Pero, hindi pa rin po pinaimbalsa mo. Kasi naniniwala po sila na yung bata na yun, mabubuhay pa. Bubuhay ng Panginoon. Hanggang sa nangamoy na po yung bata at pinuntahan sila ng barangay doon. Din nangamoy na. Opo. Kasi kinakailangan na ibalsa mo yung bata. So ayun, napilitan sila talagang ibalsa mo at palibing yung bata. Namatay na lang na hindi nila naipagamot na kung naipagamot po nila yon, may pag-asa pang gumaling yung bata. Kasi parang sakit sa baga po yung kanyang sakit. So ayun. So ang tawag sa kanila ay faith in faith. So sumasampalataya sila sa kanilang pagsampalataya. So hindi sa Diyos eh. Hindi sa Kasi Diyos. pag sa Diyos, dapat may common sense din. Hindi naman porke may faith ka na, wala na ka ng sentido común. Wala ka ng presuppositional ability na, tika, kung ganito ang gawin ko, pwede naman siguro, hindi naman. So, strict to what they believe, yun lang ang kanila na without consideration of facts around them and yung surrounding environment. Pati doktor ayaw nilang pakinggan. Pero pagka talagang hindi alam ng iba, nagsasarili sila na pumuntang doktor. Opo, yung mga ibang Kasi ang ayaw lang nila kasi is mabintangan sila ng kapwa nila na kulang ka sa faith. Yung they fear to be judged by their fellow JMC members. At mas mamarapatin pa nila na magdusa kaysa sa sila'y masabihang hindi ka Kristiyano. Kasi ang nakasalalay sa kaligtasan nila doon sa judgment ng kapwa nila. Hindi doon sa salitaan ng Diyos eh. Ano pala yun? Kawawa naman ito pong mga miyembro ng Kaya nakakaawa. Meron akong, yun nga, yung isa kong kaibigan na papunta diyan. Hindi na nag-aral kasi ang sabi nga sa kanya, padating naman na ang Panginoong Jesucristo. So, bakit ka pa mag-aaral eh? Wala ring saysay. So, maglingkod ka na lang. Ipaglingkod mo na lang ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sinayang niya yung kanyang talino kasi valedictorian nung high school. Matalino. Oo. Ayan. Tapos ang ginawa, pero partly, wala naman akong responsibility sa kanila, pero partly, Katoliko lahat sila eh. So, during that time, ginamit ako ng Panginoon na mag-open ng Bible study sa bahay nila. Opo. At kasalukuyang may sakit yung tatay. Hindi ko alam na may sakit. Yung pala nakikinig, Yung tatay. yung tatay. Noon, hyper-faith din ako eh. Para din akong Almeda. So, nagtuturo ako na basta may faith ka, nakikinig. So,
Dahil umalis na ako, wala silang mapuntahan na katulad ko. Mhm. Pumunta sila ng isang city at naghanap ng gano'n. Akala nila si Almeda at saka ako pareho din. Kasi ako talaga parang Almeda rin. Kasi during my early years ng aking Opo. pagpapastor, at talagang hyper ako noon. Pinapaulan ko nga eh. Pinapaulan ko. Kaya pinapaalis ko ang ulap. Patigil lang. Pinapatigil ko ang ulap. Pinapatigil ko ang ulan. Papaulan din ako. Ganun kalakas ang faith ko noon. Akala ko totoo na ako nga ang nagpapalipat, pala nagkakatapat lang. Akala ko nauutusan ng Diyos eh. Kasi yun ang premise ng mga Pentecostal. So, basta malakas ang faith mo, ang Diyos obligado kang sundin. Mhm. Kasi i-honor niya yung faith mo eh. So, He can't do anything but to take heed of your prayer and to give you what you pray for because you have enough faith. So, faith in their faith, that God will obey their faith. So, mas Diyos na ang faith nila kaysa Diyos. Kasi ang Diyos, mapapasunod ng faith nila eh. Oh. Wala talaga pong common sense to mga to. Walang common sense, Opo. diba? Paano naging Diyos iyon kung ikaw din ang masusunod? Opo. So, doon pa lang sa logic eh. Wala ring logic. Walang logic. Ang lohika naman is simple lang. Mga, tawag doon, reverse psychology. Logic yun. Mhm. O, anong kasulungat noon? Diba? Yun yung logic. Opo. Isang naisip ko po dyan, Pastor, di po ba yung masyado sila pong nakita ko lang na dahil sa pananampalataya namin ay tutulungan kami ng Diyos, ililigtas kami pagagalingin, darating yung tulong ng Diyos, hindi nila alam na may mga means ang Diyos. Na para pong ganito yung isang kwento eh. Ewan ko po, siguro po narinig na po ninyo ito. Yung isang tao na malakas ang pananampalataya po niya. Ngayon, bumaha. Nung bumabaha na, nagsilikas na yung mga tao, yung mga kapitbahay niya. At siya na lang yung natira, sabi, inaaya siya para lumikas na sabi po niya, dito lang ako at ililigtas ako ng Diyos sa bahay, hindi ako malulunod. So, hinayaan siya. Maya-maya bumalik na naman yung mga rescuer at ililigtas siya. So, dito lang ako, ililigtas ako ng Diyos. Hindi ako malulunod. Nung tumaas po ng tumaas yung tubig at hanggang sa makarating na sa bubong. Siya ay nandun na sa tuktok ng bubong. Naniniwala pa rin po siya na ililigtas siya ng Diyos. Mayroong dumating na helicopter para siya po ay i-rescue na. Hindi po siya sumakay. Kaya sabi niya, ililigtas siya ng Diyos. Hanggang sa siya po ay nalunod. True to life story yan. Hindi ko lang po alam, pero narinig ko tong kwento na to. Hindi ko po alam. May mga ganito talagang totoong nangyayari po. So, hanggang sa nalunod siya, hindi niya alam na yung mga dumating na tulong sa kanya, yun yung means ng Diyos. Yung helicopter. So, ganito po yung mga miracle crusade ng siguro. Meron ding isang ganyan na na-encounter ako na katulad niyang pananampalataya niyang hyper faith. So, yung anak nila ay ano na yung ngipin, no? Parang tumubo. Pasungki. So tumusok sa dito. Sa labi. So, na-infection na siya. So, yung labi niya, nakabusagra na. Pero ayaw niyang, painumin ng gamot kasi yung asawa nga niya ganyan. Ang Diyos ang bahala dyan. So, kung may sapat ka na faith, gagaling yan. Hindi mo kailangan galawin. Ngayon, noong nakarating ako sa church na yon, hindi nakatiis yung nanay kasi nagdurusa yung anak eh. So, sabi niya, Pastor, hindi ko na kaya. Kahit masabihan ako ng asawa ko na wala akong faith. Pwede bang tulungan mo ako? So, ginawa ko, tiningnan ko. Alam mo, pwede nang tanggalin lang. Kasi nakaano lang yung ngipin niya, halos di na nakabaon sa gilagid. Tapos nakabaon doon na nakabaon sa labi, hindi na sa gilagid. So, nung ginalaw-galaw ko, tapos ginanong ko, hinila ko lang, natanggal. Tapos pinainom ko ng antibiotic. Bumili lang ako ng amoxicillin, pabili ako sa member. Pero sabi ko, lihim lang kasi pagagalitan ito ng asawa. Gumaling. So, akala nung asawa niya, dahil sa faith kaya gumaling. Kasi, hindi namin talaga sinabi, dahil nambubugbog yung asawa. Naku po. Parang okay lang sa kanyang mambugbog, basta ang dahilan yung faith. Na bakit ka nawala ng faith? Bubugbugin kita. At saka, indifferent na sa tao. Parang kanila ang mundo. Tapos ang anak niya, hindi rin pinag-aral. So, yung dalawa niyang dalagitan ng anak, nagtataka ako kasi everyday nasa church.
Sabi ko, nag-aaral po ba yung mga yan? Yung isa ay 13 years old, yung isa Opo. 11. Sabi ko, mga grade 4 na yan, ah. Yung isa 13, di first year na. Diba? Sabi ko, bakit parang hindi nag-aaral? Eh yun nga po, hindi po pinag-aaral. Dahil padating naman daw na ang Panginoon. Bakit pa pag-aaralin? Ibig po sabihin, Pastor, ganun talaga yung turo ni Almeida. Ganyan din kay Almeida. Hyper faith din. Ang isa pang tawag dyan, hyper faith. At saka faith in faith. Yung little God, nakaugat na rin yan uli sa little God doctrine. Opo. Na if you have enough faith, positive thinking, Positive thinking. yan yung mga ano dyan. Na basta mayroong kang sapat na faith, ay mangyayari ang gusto mo mangyari. Susunod ang kalikasan sa'yo. Wow. Parang si Jesus. Kasi, di ba, little God nga sila. Eh. Little God. Kasi ang paniniwala nila, ang Diyos din ay lumikha ng mga bagay He created from nothing by faith-filled words. Magiging ang Diyos daw, yung faith-filled words niya ang naglikha din. So, kaya mo rin yun. Kaya rin maglikha. Kasi nasa iyo na si Jesus, nasa iyo na ang banal na Espiritu, oneness eh, nasa iyo na ang Diyos Ama, Diyos ka na rin. Speaking po pagiging oneness po ni Almeida, may mga ilang videos po tayo, Pastor, na Sige, pakinggan natin mabanggit siya. yung katotohanan na galing sa Kanya mismo na tayo daw naniniwala sa Trinity ay hindi ligtas. Hindi ligtas. Tayo pupuntang Pwede pa impyerno. natin, Matindi. Sa impyerno tayo, sila sa langit. At 99% naniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ngayon, inyong malalaman, sitas por sitas, scripture por scripture, lahat yun ay mali. Hindi nila kilala sino ang Diyos. Wala silang kaligtasan. Hindi napatawad ang kasalanan, kaya karamdaman, tinatakbo sa mga doktor. Dito sa tunay na pananampalataya, sa katotohanan, baptized in Jesus' name, naniwala isang Diyos. For this new name in heaven, given among men, whereby we must be saved, but the name of Jesus. Amen. Abuhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So, Yung sa una niya ay, kung napakinggan mo yung una, yun daw, naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, di Espiritu Santo ay mali. binanggit po. Ay hindi daw yun tunay na Diyos ang ganoong katuruan, hindi yun sa turong sa Diyos. Kaya nga, di ba, kaya daw walang miracle dahil wala rin kaligtasan. Kaya po pupunta sa Kaya walang doktor. himala. Kaya pupunta sa doktor. Kasi may naniniwala doon sa Trinity. Grabe. Di ba? Eh bakit siya hindi gumaling? At yun din yung, nagkakaroon na ng common sense yung isang prayer warrior niya, disciple niya. Nasabi nga niya, wala nang anointing. Kasi nagsasalungatan na ngayon yung turo niya at buhay niya. Hindi siya gumaling mismo. Nag-umpisa yun doon sa kamatayan ng kanilang anak. Yung anak mo na dengue dahil hindi pina-ospital. Samantalang may gamot ang dengue. So hindi pina-ospital at sabi ay magtiwala lang sa Diyos. At tinuring pa nila iyon na ano daw yon, pagsubok. Pagsubok lang daw ng Diyos. Kung talaga daw sila'y tunay na tapat. Hindi yun pagsubok dahil ikaw ang may kasalanan. Matindi. So ibibintang mo pa sa Diyos na sinubok ka. Kaya namatay. Ay, dahil sa maling kaya alam nyo, akala ng tao, yung maling pananampalataya ay, ang effect lang ay sa eternal. Hindi rin, pati sa physical. Kahit sa lupa may effect eh. Tulad nyo, ayaw na mag-aral. Di affected yung ano mo. Opo. Yung iyong karir. Wala na. Hindi ka na magkakatrabaho. Hindi rin siya nagiging mabuting patutupo sa community. Hindi nagiging mabuting patuto sa community. Kasi sasabihin nila, bakit kung totoong ito yung mga born again at sa Diyos, bakit hindi marunong man lang makihalubilo sa tao dahil nga hindi nag-aral? Nahihiya. Actually, nahihiya yung mga hindi nag-aral na makipag-usap. Tumatakbo nga eh, yung mga bata, pagka mayroong papadating na ibang tao, maalis kasi nahihiya sila na baka sa malaman na sila ay hindi nag-aral. At ang matindi pa roon ay, nung maituwid ko na yung kanilang katuruan na mali po yan, hindi naman sinabi ngayon na darating ang Panginoon eh. Di ba? At hindi porke nag-aaral yan, hindi siya naghahanda sa pagdating. Alam mo, pinag-aral, yung isa pinag-aral ng high school na. Ngayon, first year lang, pinabalik sa elementary dahil piniki naman niya yung class, yung report card, yung Form 137 sa elementary.
Ay di natuklasan dahil doon naman sa lugar na yun nakakakwentuhan lang naman magkakakwentuhan lang yung mga teacher. Opo. Akala niya makakalusot. Eh di tinanong, nag-aral ba yun natapos ba ng elementary yan sa inyong school? Eh hindi. O di tiningnan yung record, pineke niya yung form ng tatay. Pero Christian siya. Pero hindi bali ng mameke at magkasala, basta malakas ang faith. Tapos yung anak pa ay may dala-dalang Bible lagi sa kanang kamay, sa kaliwang kamay, manok na pansabong. So habang nagsasabong, dala-dala ang Bible. Yun ang resulta nung false teaching. Matindi. Kasi dumadaan pa sa church yun, papuntang sabungan. Yung anak nung taong yun na... Parang proud pa siya. Okay, Bible May Bible naman ako kahit ako may manok na dala eh. Okay lang, ako naman ay may faith. Tapos natatawa din ako na isang araw nagturo ako sa church noong hindi lahat ng sakit ay galing sa demonyo. Pinapahintulutan din yan ng Diyos. Ang ginawa nila, yung church kasi mayroong second floor na may kahoy na pwedeng tulugan. Umakyat sila roon at natulog. Pero nasa loob pa rin ng church. Ayaw nilang umalis, pero nakikinig pa rin. Parang nag-walk out sila, pero walk in. Walk in. Walk out yata. Ganun klase ang pananampalataya. Hindi naman kami ang nagtanim ng church, hindi kami. Humingi lang sila ng tulong. Tapos nung nandoon na kami, doon ko nakita, grabe pala itong katuruan. Katuruan nila. Ganyan din sila. At doon lumitaw yung little God. Kasi yung isang membro, elder. Elder po nila. Elder. Tapos, nahuli ko na umigib siya ng tubig sa balon. Nahuli ko, naninigarilyo. Nung makasalubong niya ako, akala niya hindi ko nakita, itinago sa loob nung timba na may tubig. Muusok. Kita na usok. Tapos siguro dahil nga gusto niyang pagtakpan, tinanong niya ako habang sabi niya, Pastor, nakita mo na ba ang Diyos? Parang inano niya spiritually. Sabi, nagtaka ako, sabi, hindi. Ba't mo nakikita ang Diyos? Sabi niya, nakita mo na ako, Pastor, di mo pa nakikita ang Diyos. Ayun, doon ko nalaman na ang Diyos sa kanila yung physical. Yung wangis doon sa Genesis ay physical. Kaya tayo ay Diyos din. Hindi ko lang masabi, nagsasalita ka lang yun, nahuli kitang naninigarilyo ka eh. Mayroon bang Diyos na ganyan? No? Nagpapaka-spiritual ka ngayon, di ba? Oo. Akala niya ay maaano niya ako doon na mahanga ako sa kanya. Na mataas ang doktrina ko. Problema mali. Akala niya tama yung doktrina niya. May katanungan po tayo, Pastor, bago tayo magpatuloy. Okay. Kay Maria Tracy. Ay, hello, Maria Tracy. Kubero. Tracy yan. Si po. Tracy. Pagdilaw po. Ang pagdilaw. Hello, good evening, pastors. Question po about manifestation. Biblical po ba ito? Manifestation po, manifesting. Pag sinabing manifestation, ay yung may nakikita silang ebidensya, no? Parang po yung pastor eh. Hindi ko alam kung ang kanyang ibig sabihin yung trending ngayon na manifesting, ganyan. Kiniklaim ba? Na bukas ganito ako. Manifesting, magkakaroon ako ng kotse. Yan po, may ebidensya. Direktang sagot, sa demonyo yan. Opo. Hindi yan sa Diyos. Kasi walang salitang ganyan sa Biblia na may magmamanifest pagka malakas ang faith mo, kaya mong isipin ng isang bagay at i-manifest. Yan, sakto po. Hindi pwede yun. Kasama yan ng doktrinang yung name it, claim it, theology, yung prosperity, health and wealth, yung prophecy, na makakakita ka ng mga magaganap sa inaharap, angkinin mo na yon, manifesting. At saka kasama din dyan yung gold dust na manifestation din daw iyan ng glory ng Diyos. Gold dust? Nako, diba, matindi. Kay Hiram Pangilinan na church na may mga gemstone. Gemstones na bumabagsak di umano at nasa katawan.
Baka nila. mabukulan tayo nun. Pagka Oo. totoo yung gemstone na yun. Basta. Na napatunayan na iyon na peke, Mhm. na hindi totoong dust ng gold. Kasi may nag-reveal mismo doon sa pinanggalingan ng doktrinang yan kay Bill Johnson. Si Bill Johnson kasi yung author ng gold dust. Opo. So, kanyang church unang naganap. Na ginaya-gaya-gaya ng iba at dinala sa Pilipinas. At isa sa mga churches na nagpa-practice niyan, si Hiram Pangilinan, Opo. yung Church So Blessed. Church so blessed. Ngayon, natuklasan iyan ni Justin Peters. Kasi Justin Peters, dati iyang Pentecostal charismatic. Kay Benihin nga yan dati naalala yan. Tumutulong sa ministry ni Benihin. Na pinangakuan nga ni Benihin na siya gagaling, hindi gumaling-galing. Hindi gumaling. Kaya nag-research siya at nag-aaral hanggang sa pinag-aralan niya mismo yung Word of Faith. Yun ang kanyang thesis sa masters. At dahil doon sa kanyang pagmamasters, ini-investigate niya. Pupunta siya sa iba-ibang church na may mga manifestations, ganyan. At isa sa kay Bill Johnson na church ang pinuntahan niya. At isang member ni Bill Johnson na babae ang nagtapat na siya mismo ang naglalagay ng mga gold, mga glitters yan, Glitters. galing sa bookshop, sa bookstore. Opo. Mga pinong Na glitters. pinipino-pino nila talaga yung mga glitters na ginto, parang ginto kasi glitters na gold. Tapos yun ay kanilang, pagka nag-worship na nakapikit na lahat, nakataas ng kamay, tapos mayroon ng pagging, hindi mo na mapapansin kasi may pagging eh. Galing. Yun daw ay kanyang inilalagay sa vent ng aircon. So yung aircon, syempre, tatangay ng hangin yan. So paikot doon sa venue, doon sa church. Loob. No? At syempre, pawisan na rin ang tao kasi nga, syempre, Emotionally. emotionally charged, kantahan, sigawan. So pagmulat nila, mayroon ng mga gold dust. At yun ang manifestation ng glory ng Diyos. Saka yung glory cloud. Na yung glory cloud nila, artificial na cloud na fogging lang yon, na Fogging doon, lang din. na doon sa ceiling lang siya. Opo, dahil may aircon, malamig, in-stack siya sa taas. Hindi, talagang may fogging sila roon. Fogging talaga. Sinasadya na mag-fog doon para yun ang cloud. Galing. Tapos pag nakita nila yun, sigawan sila, hallelujah! Nasa langit na The tayo. manifestation of the glory of God. Siya bababakura, babala. So, lahat sila tumbahan, mayroong akala mo, parang aso, kumakahol, So meron pa po, alulong. meron pa po, Pastor, yun yung nabanggit ninyo na mayroong balahibo. Ayun, yung angel's feathers. Wow. Addition iyon, addition. Dito sa Addition. Pilipinas iyon. At ang gumagawa niyan ay si Miguel Ke. Naglugon. Miguel Ke na isang, ito si Miguel Ke, yan ay revivalist na independent, solo. Na pumupunta-punta siya sa mga churches na Pentecostal sa maliliit na bayan. At doon siya nagtuturo. At kinakagat naman siya. At nagpapanggap siya na kaibigan ng mga kaibigan nila sa Maynila. Sikat. Mga sikat. Para pagturuin, mga church naman na Pentecostal sa mga probinsya, pag galing Maynila, mataas ang tingin. Oo, talagang inaano nila ng gusto. Oo, iniestima, tapos kahit hindi naman tunay na pastor, hindi nasusuriin. Basta, Tapos pag i-speakin na, pastor, pwede ba ka bang mag-speak dito? Dahil sinabi lang na, ako'y nagtuturo din sa ganitong church. So hindi na yun aalamin. Hindi man lang tatawagan kung ano yung, nasan po ba yung number ng church nyo nang matanong namin. Walang gano'ng proseso sa Opo. mga biliblib na lugar. totoo po yan, Pastor. Nangyayari talaga po sa probinsya yan. Pag may dumating na taga-syudad, wow, napapawaw sila. Lalo na pag medyo maputi-puti ang kulay. Talagang, bibigyan nila ng premium Tsaka yun. maganda ang damit. Opo, pag maganda ang damit, medyo... Tsaka maraming alahas. So, may singsing, may hikaw, may relo. Maganda. Opo. Humahanga sila dyan, Pastor. Nakatingin sila habang nagpipreach eh. Tsaka sinasabi naman, taga saan ka po? Taga Quezon City. Yun. Pagkatapos po ng preaching noon, pagtuturo, blessed na blessed talaga ako. Kasi may parang tawag dyan, mayroon ng paghanga agad eh. Opo. Na, ito kakaiba to. Ito ay stateside. Kasi pag taga roon, medyo wala, kapantay ko lang ito. Opo, parang ganun eh. Kilala ko na rin ito. Iba, Pero kung bagong salta, tapos gwapo, maganda magdala ng damit, makinis. Siyempre, hindi taga-bukid, di ba? Opo. So, ang taga-bukid, siyempre, probinsya, maitim. medyo maano ang O balat. kaya, hindi man maitim, ay makanos ang katawan, ang balat. Kasi wala namang Sa probinsya. aircon. Opo. Ang aircon kasi nakakakinis. Eh.
Imaginein mo, naka-aircon ka na, ganyan ka pa rin. Lalo kung walang aircon. Imaginein Lalo mo. kung walang Naka-aircon na tayo, ganito pa rin ang ating itsura. Oo nga. Lalo na kung tayo nagtaga-probinsya. Opo. So, the problem is yung discrimination. Mhm. At saka, pag may discrimination, ibig sabihin, mayroong favoritism. Tama po. Favorite nila pagka hindi, maski dito sa Pilipinas, pagka taga-Amerika ang speaker, Wow. sobrang taas ang tingin ng mga Christian. Di ba? Mga crusades, crusades, yung mga conferences, di ba? Mhm. Pero pag Pilipino ang nag-conference, walang ma-attend masyado yan. Opo. Sa mga Pilipino lang. Kasi, Kababayan sino lang. ba yan? Kilala ko rin naman lang yan eh. Walang yan. Walang K. So, tumitingin sila sa panlabas na niya. Opo. Tsaka mayaman. Pag mayaman ka, paniwalaan ka. Opo. Buti na lang, di tayo mayaman. So, yun. May... Nasagot po ba, Miss Tracy? Opo. Ano po yung nasagot? Ano po? Okay po. Mag-comment lang po kayo Opo. kung satisfied kayo o kung may gusto pa kayong ibang dagdag na sagot. Sabi po ni Kuya Jay Pastor, ano po ba ang universalism? Parang out of topic po siya. Siguro, talakayin natin next meeting. Opo. Okay, pag sinabing universalism, ay naniniwala na lahat ng relihiyon ay maliligtas. Tama. Kahit saang relihiyon ka, pwede kang masave. Maligtas. Kahit nasa kulto. Kahit kulto ka pa, kahit Yes. New Age ka pa, kahit satanista ka, Opo. pwede ka masave. Universalism nga eh. Kumbaga, yung atonement para sa kanila, universal. Namatay na si Jesus, so pag wala ka ng kasalanan. So ang buong mundo ay natubos na ni Jesus. Yun yung premise ng universalism. Mhm. Kaya kahit sino ka pa, di mo lang alam na ligtas ka. Yun. Pagdating mo sa kabilang buhay, Nasa sa impyerno. langit ka pala. Sa Hindi langit mo ka alam. Akala mo impyerno ka, pero hindi, kaiba sa kanila. Ah. Kasi kahit na alam mong impyerno ka, parang nagdududa ka, kahit na universalism, Mhm. magugulat ka sa langit ka pala. Baliktad. Ha? Baliktad mo. Ayun, yun, yung effect ng universalism. Ayaw mo doon, tuloy. Ayaw. Ayaw ko dito. Dito ang ina-expect ko eh, di ba? Yun ang problema. Sabihin mo, ang Diyos, makikipagtalo kayo. Lord, ba't nandito ako? Dito mo ko Bakit mo nilagay. ako dinala rito? Baliktad yun. Sasabihin- Yun yung universalism. Oo. Kasi Sasabihin, hindi mo nga ina-expect eh. Kaso, yung may naniniwala na kahit di mo ina-expect, kahit sino ka pa, ligtas ka. ligtas. Yun ang problema. Baka sabihin sa'yo ni San Pedro, choosy ka. Sabi ni San Pedro, gusto mo? gusto Daling kita sa kabila. Ayun. May ilang video pa po tayo, Pastor. Okay, meron pa tayong video muli kay Almeda. Ito yung patunay na oneness siya. Opo. Medyo matagal na po. Mukhang medyo matagal Kahit anong yung... uri ng karamdaman. Pag may pananampalataya at ikay nasa katotohanan, karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di ba? Sabi niya, kahit ikay may karamdaman, basta ikay nasa katotohanan, gagaling ka. Ang tanong, di siya gumaling. Di Wala siya sa katotohanan. Wala siya katotohanan. So, he just proved himself to be wrong. Na sabi nga niya, kung nasa katotohanan ka, gagaling ka. Eh, ba't hindi siya gumaling? Na-stroke na siya. Na-stroke siya at namatay na last year. Kaya there's no amount of sincerity in faith. There's no amount of good works that can justify. If your motive is wrong, if your doctrine is wrong, even though your work is seemingly right, and even if you are very dedicated to your cause, at talagang tila maganda ang iyong ginagawa, kung nagmumula yon sa maling paniniwala, hindi tatanggapin ng Diyos yon. Kasi marami kang inililigaw sa impyerno. Opo. Kasi katotohanan lang ang pwedeng mag-please sa Diyos eh. Tama. Yung katotohanan lang. Saka sabi ni Jesus, akong katotohanan at ang buhay, walang makapunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Tama po. Ngayon, ang premise nila kung bakit naniniwala sila na isa lang ang Diyos, si Jesus lang ang Diyos, kasi si Jesus din ang ama nung lumang tipan. So, nung lumang tipan, kumbaga, si Jesus yon ang ama. So, siya'y nagpapalit lang ng mode.
Unang pangalan din. Different name lang ang Ama. Ay, modalist pala, ano po? O, nang dumating si Jesus, siya na si Jesus. Mhm. Sa panahong ito, siya ang Espiritu Santo. Pero si Jesus din yon, yung Espiritu Santo. Pero nagko-conflict din siya kasi sinasabi niya na anak ng Espiritu si Jesus. Yes po. Yung father daw yung ano, yung Paano yun? spirit. Kung iisa din si Jesus at ang Espiritu, bakit naging anak si Jesus ng Espiritu? Eh kung si Jesus din ang Espiritu, di anak niya ang sarili niya. Anak Di niya ba? sarili. Di ba? Napaka-illogical. Tatay ano. ko ang sarili ko. Opo. O, di ba? Kasi anak ko ang aking tatay. At tatay ko ang anak ko. Ganun yun. Tawag po dyan illogical oneness. Illogical logic. Logical. At tingnan natin yung kanyang turo tungkol dyan. Isa pa pong video. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Let us praise the Lord. In Isaiah 45 verse 18, kindly read it. Aklat ni Isaiah, Kabanatang 45, talatang 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa neon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan, ako ang Panginoon, at wala ng iba. Yan, naman, there is but one God, the Father. Pero yung Father na yon, si Jesus din yon. Jesus po. Kaya lang, naiba na lang ang pangalan. So dati siya, Father ang pangalan. Ngayon, Nung New Testament, nung dumating siya, Son na siya. sana. Yun na, yung Father ang naging Son. And then nung Church Age, siya na ang Holy Spirit. Holy Spirit na. Kaya iisa talaga ang Panginoon, si Jesus lang. At ang pangalan lang ni Jesus, ang totoong pangalan. Opo. Regardless doon sa napakaraming pangalang binanggit sa Lumang Tipan. Napakaraming pangalan, ayaw niyang i-honor yun. Jesus lang talaga. Kasi nga, Jesus Miracle Crusade. Kaya nga kasi, Jesus Miracle Crusade. Hindi pwedeng God the Father Miracle Crusade. Hindi pwedeng the Holy Spirit Miracle Crusade. Miracle Crusade. Kasi yun din naman siya rin eh. Kaya lang, ang tunay niyang pangalan, Jesus. Opo. Di ba? So, napaka salungatan. No? So, nung nasa krus si Jesus, ang sinasabihan pala niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Siya rin. Pinabayaan niya sarili niya, no? Oo. Nakatingala sa langit, sabi niya, Ama, kunyari lang, ako yun. Thank you Nasa po. isip niya, kunyari lang. Kunyari lang, ano? Ako yun eh. Di ba? Bakit mo ako pinabayaan? So habang siya naghihirap, niluloko pa niya ang sarili niya. Naku naman, pagkaganyan ang Diyos natin. Ayaw niyang maniwala. At meron siya sinabi sa susunod na video na tayo daw ay hindi maligtas. Opo, ayan. Panoorin natin. Kung mayroong God the Son, God the Holy Spirit, ang God the Father ay iba, tatlong persona. Sino ang Ama ng ating mahal na Panginoon bilang tao? Sino ang Ama? Ang ating mahangal na Panginoon. Ay Holy Ghost. Ang Ama ay Holy Ghost din. Matthew 1 verse 20, ang Ama ng ating mahal na Panginoon Jesus ay Holy Ghost. Bakit ano ang Diyos? He is a Holy God, a Holy Ghost. The Holy Ghost. God the Father is a Holy Ghost. This is one Spirit. God is a Spirit. John 4:24, worship God in Spirit and in truth. Ang Diyos sa Espiritu, ang Holy Spirit, hindi iba sa God the Father. Hindi po ibang persona. Ang ibang persona, turo ng patungong impyerno, nasa Job chapter 13, verse 7, 8, and 9, and 10, kung maniniwala ka, mga persona ng Diyos, wala kang kaligtasan. Can I read it? Hindi maliligtas. Pagka naniniwala sa persona. So, Pastor Derek, hindi tayo maliligtas. Kawawa naman. Sila lang ang ligtas. No? Napakakunti lang ng maligtas. Billion lang po sila. Million lang. Sa 7 billion katao na pa 8 billion na katao. Walang ibang naligtas. Kundi sila lang sa haba-haba ng panahon. Di ba? Kaya kita mo, sino ang Ama? Siya rin si Jesus. Sino ang Holy Ghost? Siya rin ang Ama. Di ba? Sila iisa.
Sumakit yung aking bangs. Nakakasakit sa ulo. At ang Holy Ghost, ang ama ni Jesus. Di ba? Paano yun? Magulo talaga Pero ang Holy Ghost, siya rin. Siya rin. Ah, di ba? Ayaw lang po niya ng persona eh. Ganda pa. Ayaw niyang persona kasi. Kasi Pag dadami daw eh. Oh. Dadami. Dadami daw kasi. Kasi may persona. Opo. Pag naniwala po sa persona, sa impyerno. Sa impyerno ka. Di ka maligtas. And then that's one of the reasons kung ba't pagka na paniwala na niya, ayaw na talaga sa iba. Sa kanya lang. Kasi wala nang kaligtasan sa iba eh. Oo, kaya pala ganun ang turo. Ang turo sa kanya, exclusivist. Sila lang ang maliligtas. Pero pastor, common sa kulto yan eh, yung ganyang tuturuan. Talagang paniwalaan ka na yun lamang turo nung puno. Oo, kasi ang karakteristik ng isang kulto, kami lang ang tama. Opo. Kumbaga, may pagka-unique sa lahat. So we are unique, we are the only religion in the world. We are the only ones who are saved. Opo. So yun ang katangian ng kulto. Walang itinuturing na save sa ibang grupo yan. Sila lang. Sila lang. Ang tawag din yan Restorianism. Nire-restore nila ang tunay na iglesia. At yun lang tunay na iglesia ang kabilang sa ligtas. At ang isa pang katuruan nila na very weird ay kailangan ang bautismo para maligtas. Opo. At nakakatawa nga kasi ang sabi sa akin ng aking kaibigan ay pagka daw sila nagbabautismo at maraming naglalangoy, hinahabol na nila at binabautismohan na rin. Kahit di kasali. Tumatakbo pa daw eh. Wala daw sabi nila, bahal namin kayo. Kaya kailangan kayong maligtas. Kaya pabautismo kayo. Kaya kahit hindi nila kasali, napapabautismo na rin. Forced baptism mo. Oo, force siya. Kasi nga, salvation sa kanilang baptism. Opo. So, kahit hindi alam ang meaning ng baptism, basta nabautismuhan, ligtas na. Kasapi ka na kasi sa tunay na iglesia, yung Jesus Miracle Crusade. May naalala po kasi ako, Pastor, dyan, kaya ako natatawa. Doon sa amin, medyo yung populasyon po doon sa amin sa Katanawan, tabing dagat siya eh. Madalas po ay mayroong mga nagbe-beach doon. Ngayon, pinunterya sila ng yung mga nagbe-beach na mga kadalasan mga kabataan. Pinunterya po sila ng mga nagtuturo ng tungkol sa God the Mother. Nagbabaptize din po sila eh. Si Ansanyong. Oo, si Ansanyong. Pinuntar sila, pwede talaga yun, hinahabol sila doon sa dagat, kahit nandun yung mga naglalangoy talagang, kailangan ninyo ito para maligtas kayo, agad-agad. Nagtanong sa akin yung miyembro ko, ano mo, pastor yun, ako'y natatakot. Hinabol daw siya eh. Ano yun eh, ang tawag doon eh, hostage baptism. Hostagein ka. Para ka mabautismuhan. Tapos palalayain ka rin, ligtas ka na. Diba? You are now saved kasi nabaptize ka na. Maiinis ka. Napaka ng kulto, no? Napaka ang tawag doon, weird ang mga practices. Kasi nga walang reasoning. Wala nang reasoning, wala nang explanation ba? Basta. Walang common sense, walang logic. Basta ito ang paniniwala namin, ito ang totoo. Kahit nagsasalungatan na, basta. Kaya they can't stand debates yung ganitong usapan. Hindi lalaban yung mga yan. Kasi magkakawindang-windang sila sa kanilang reasoning. Ba't sinabi mo si Jesus din ang Ama? Ba't nang si Jesus ay nasa krus, tinawag niya ang Ama? Ano, niluloko niya tayo? O niloko niya rin ang sarili niya? Sabi, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Tangka po yan, Pastor ni Kubuloy eh. Yung si Jesus daw ay ventriloquist. May ventriloquism. Parang binabato lang niya ang sounds niya. Paano yun? Mahirap yun. Hindi pala totoo. Magician. No? Opo. Kasi magician pala. Magician si Jesus. Magician. Pambira talaga. Your Jesus is a magician. Oo. Diba? At saka trickster. Nanti-trick eh. Kaya nga magician eh. Nandun may trick eh. Di ba? O yan ako sa langit. Pero nakapako din ako. Di ba? Tapos nung bautismuhan, may nagsalita sa langit na, narito ang aking anak. Siya ang aking lubos na kinalulugdad. Siya ang inyong pakinggan. Sino yon? Yun ay ventriloquism lang. Opo. Di ba? Parang Pastor no? Kung isipin mo, dahil ang kanila pong contention dyan, Pastor, kasi mga pangyarihan ng Diyos, kaya na nagagawa yun.
Pero logically speaking, mas kapanipali-pala po na mayroong 3 persona na nag-uusap dun sa isang ano. Logical yun. Opo, Logical. mas logical lang, katanggap-tanggap yun. Kasi doon sa nagkukunwari lang. Di ba? Niloloko nila po ang mga tao. Niloloko nila rin ang sarili nila. Oo, sarili nila. Di ba? Kasi pinaninindigan nila eh. Kahit na mali na. Opo. May si Sister Fatima. tanong- Ang sabi ni Tracy, salamat po Opo. sa sagot. Si Sister Fatima, anong sabi? Sabi niya. Bata pa lang po ako nung nakikita ko yan si Almeida sa TV. Hindi pa po ako aware sa mga doctrines at false teachings. Opo. So salamat po at hindi kayo naging aware. Opo, kung naging aware po kayo noon, baka napasama po kayo. Kasi nakaka-convince po kasi ang Opo. false teachings. Opo. Kasi nga, sila lang ang save eh. O mag-ano ka, no? Parang Matatakot po. sasabihin mo, naku, nakakatakot. Pag di pala ako kasali, di ako save. Kasali ka talaga. So, yun ang number 1 nilang pang-inganyo, na kami lang ang nasa katotohanan. Kami lang ang tama at totoo. Opo. At ang isa sa karakteristik ng kulto, ibinabawal nilang makipag-usap sa ibang relihiyon. Interaction. Mahirap, sasabihin nila, huwag na kayong maniwala sa iba kasi maapektuhan ang inyong pananampalataya. So pag kami magtuturo sa inyo, kaya kita mo, pag kami kausap ka na ang turo ay ganon, iibahin nila ang topic pag nagsishare ka ng iyong belief. Opo. Tama po. Diba? Iniiba nila. Kasi nga, bakit? May impluensyahan ka. Kasi ayaw nung leader nila na may matutunang iba ang kanilang membro kasi nga, hindi naman titindig ang argument nila eh. O pag nilabanan na. Pag nilabanan ng iba. So, ang nangyayari is, kaya nga, may pagka-exclusivist na kami lang ang totoo, kami lang ang tama. Sino ba yung mga yang magtuturo sa'yo? Hindi naman natin yung kapanalig. Opo, tama po. Samantalang ang totoo ay very, very open. Opo. Kasi we know the truth. Kahit turuan mo ako, alam ko ang truth. So, we're open po, Pastor. Di ba? Ini-encourage pa po natin na mag-aral. Mag-aral. Kaya nga may TNG. Opo. Mm. Kaya, welcome po kayo. Open na mag-comment kayo. Welcome po kayong magtanong, sasagutin namin. So yun po ang totoo. Hindi tayo natatakot na tayo ay turuan ng iba. Kasi meron tayong katotohanan na nasa salita ng Diyos. Opo. Na pwedeng maging standard yon ng sino ang totoo. At yung Ano katotohanan. ang tama. At yung katotohanan po yun ay tatayo talaga yun dahil yun ay... Kayang i-explain. Opo, kaya namin ipaliwanag. Kasi yung katotohanan may paliwanag. Hindi pwedeng katotohanan na nanggaling lang sa wala. Kailangan may investigation yon. Tama po. Kasi hindi naman pwedeng maging totoo ang isang bagay nang hindi dumaan sa scrutiny muna. Opo. Na bago iyon mapatunayang totoo, dumaan muna sa test ng scrutiny. So mayroon munang nangyaring investigation, mga evidences na i-present, mga testimony, mayroong mga dokumento, mayroong mga patotoo na ayon doon sa dokumento na talagang totoo. Hindi po pwedeng wag nating pansinin yung iba. Paano yung ebidensya nila? 'Di ba? Ang ebidensya mo lang ang iyong tinitingnan. Kaya partiality 'yon. Pagka partial ang isang tao, ibig sabihin, meron siyang ayaw na matutunan ang membro. Pagka sinasabing dito lang kayo. Samantalang tayo, ini-invite natin na manood ng iba-ibang podcast ang mga membro natin at ikumpara nila yung turo natin sa turo ng mga napapakinggan nyo. At kung tayo ang mali at tila hindi sinusuportahan ng Biblia, payag tayo kung talagang hindi tayo sinusuportahan ng Biblia, na mali tayo. Diba? Pumayag din naman sila na kung ang kanilang mga paniniwalang itinuturo ay hindi ayon sa Biblia o sinasalungat ng ibang talata ng Biblia, dapat pumayag din sila ang mali. Kaso ayaw nila yun eh. Kasi nga mawawalan sila ng integrity sa paningin ng kanilang mga miyembro. Yun ang Pero totoo, wala naman talaga silang integrity dahil wala namang false teacher na may integrity. Tama po. May tanong po, Pastor, si Brother Mimil Roy, si Brother Romel. Medyo mahaba yung tanong niya eh. Good evening po, Pastor Ramil and Pastor Derek. May pag-asa pa po kaya para maligtas ang mga naliligaw kabilang sa pananampalatayang iyan? Saradong-sarado po kasi ang kanilang pakinig. At kapag binabahagi na ng gospel ay parang wala silang iniisip kundi ang kanilang mga patutuwa at ang mga maling katuroang mali na rin.
narinig nila. Ang sagot, sabi ng Panginoon, with God, nothing is impossible. Sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos talaga ang may kakayahan lang na magligtas. So kung ang isang tao ay kabilang sa ganyang kulto, wala tayong dapat gawin, kundi bahagi ang katotohanan. At bahala ang Panginoon. Opo. Dahil kung talagang sila ililigtas ng Diyos, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Physically, historically, lahat ng component ng kanyang kasaysayan ng taong yon ay magkakaroon ng ano doon ang Diyos, ng means. So pwedeng sa sakit, ano ang Diyos, gamitin niya yung instrumento para magduda. Bakit sabi ni Almeida, pagka may pit, bakit ako daw gagaling? Bakit ako na may pit? Ba't ako may sakit? So, yun na rin ang gagamitin ng Diyos kung ang taong yun ay kanyang isisave. So, walang imposible sa Diyos. Kaya nga, naniniwala tayo na kahit sa loob ng grupong iyan, ay merong lalabas dyan dahil maliligtas Pag naligtas ng isang tao, nakaalam na ng katotohanan, hindi niya matitiis na yung kasinungalingan Kaya kung hindi ako nagsasawa na kahit matigas ang isang tao, kahit ako ay inaayawan, kahit ako ay inuusig, binabara. Basta mahalaga maituro ang katotohanan kahit magalit ka sa akin. Kasi ang problema natin ay masyado tayong, ang tawag dyan is consumer-friendly yung ating approach. Na parang ayaw nating sabihin yung pangit sa tao o yung laban sa kanyang paniniwala. Ayawan Kasi ang iniisip natin, baka hindi manampalataya. That's the very reason kung ba't sila sasampalataya pag sinabi mo yung totoo. Paano nga sila sasampalataya kung iniiwasan mong sabihin dahil kinakapa mo yung damdamin niya? Tama. So yung damdamin niya, dapat nga nating sansalain Dapat nga nating huwag i-please yung taong iyon kung mali Para sa ganung paraan, mag-isip-isip siya later on. Kasi mananagot naman tayo sa Diyos, ano bang priority natin? Yung taong iyon na siya'y masaya sa mali. At wag na nating galawin ang kanyang katayuan bilang isang masayang kulto. Di ba? Basta masaya lang siya. Basta masaya lang siya at para okay ang relasyon natin, wag na nating sabihin. O sabihin natin ang katotohanan at siya ay magalit at mag-isip na bakit nasabi sa akin ng taong ito. Samantalang alam ko namang mahal din niya ako bilang tao. Nakikita ko naman na concern sa akin, pero bakit sinasaktan niya ako sa aspetong ito? Doon siya ngayon mag-iisip na maaaring may katotohanan ang sinasabi nito. Tika nga, mapakinggan ko nga. So alam ko may mga sikreto nang nakikinig po sa amin ngayon. At may mga lihim na rin akong, kaya alam ko, natitiyak ko, may mga lihim ako noon na detractors na ngayon ay nagpapalo sa atin. Baka po mamaya nagme-message na nga sa inyo Kasi alam ko na ganun ang nangyayari. Kasi nung ako'y nagtuturo sa Bible College, marami akong estudyante, halos lahat, Kasi lahat, hindi naman reform, hindi naman talaga malalim sa pag-aaral. So yung mga galit sa akin, napakarami. Meron na nagtuturo ako, nasa isang sulok lang. Tapos, kumbaga, inaano lang yung aking requirement kasi hindi sila makakapasa. Ko-compromise lang. Pero later on, yung mga estudyante kong yon, later on nakikita ko ngayon na yung mga itinuro ko sa kanila, ginagawa na nila. Kahit hindi ko alam na nagbago na sila ng paniniwala. Kahit yung mga songs nila sa church, refined na rin, nabago na rin. Nabago sila nung teaching na yun. Kasi hindi naman tayo ang nagliligtas Hindi naman tayo ang nagtuturo talaga, kundi ang banal na espiritu. Pagdating sa spiritual na bagay, hindi naman tayo ang dahilan, kaya ang tao nababago May tamang panahon lang po talaga. May panahon lang. Timing lang. Timing lang ng Diyos ang hinihintay. Kung talagang iyon ay ililigtas, may tamang timing ang Diyos doon. Pero yung iyong pagsasabi ng katotohanan, kahit masakit, ang kasangkapan. Kasi pag di mo sinabi ang katotohanan, binibi mo at sinabi mong okay lang yan. Paano siya maligtas? Ay kung siya pala hindi talaga converted. Dahil binibi mo siya, sinuyo-suyo mo, paano siya masave? Yun ang mismong makakasakit sa kanila, yun mismong gagamiting instrumento. Yung pag-rebuke. Kaya nga di ba ang Biblia ang sabi, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagsaway sa maling aral? Isa yan sa function ng Word of God. Pag hindi ka nagsasaway ng maling aral, hindi mo sinusunod ang Word of God. Opo. Di ba?
Hindi na po nila ina-apply, Pastor, yun eh. Yung second. Pagpapabulaan sa maling aral. Di ba sinabi doon, refuting false doctrine. Rebuking those who are in sin. Hindi na ngayon, Pastor, yun eh. Ecumenism na ngayon ang pinopromote ng mga... Kaya kita mo, ang mahirap sa ecumenism eh. Kasi samahan lang, politika lang. Tapos andiyan kayo sa isang grupo ng asosasyon ng mga Kristiyano. Pero yung iba, kulto. O, di ba? Sa totoo lang, Pastor, ako Bawal iyan sa Biblia eh. Opo. Pwedeng makipagkapwa tao tayo, pero yung sumapi ka sa isang grupo na kinompromise mo yung iyong paninindigan bilang isang Kristiyano, eh, it's a no-no. Bakit hindi ka ba pwedeng maging effective kahit nag-iisa ka? Kasi ang hinahabol nila yung marami tayong resources eh. Manpower, politically, pwede tayong mapansin ng gobyerno. Ngayon, makakahingi tayong donasyon. Ayun. O, yun naman ang dahilan eh, ng mga ganyang asosasyon, di ba? Supporter. Para sa ano yan? Para marami kayong maipong resources. Kaya, kasi maraming paggagalingan ng tithes and offerings at saka ng donations. Kasi papansinin ka na ng mga politiko kasi marami kayo eh. Magpapabango na sa iyo. O, di ba? So, ang nangyayari is you are compromising the truth for the sake of connections in politics. Influence na. Favor of those who are in authority. Tama po. May ano po, Pastor eh. Sabi ni Brother Tamil, no? Sabi niya, comment niya. Lodi po ng nanay ko si Almeida dati. Tsaka si Brother Mike Bilarde. Kasi nga, healing. Yung healing. Pero ang kanilang pronunciation, healing. Healing. Healing na pera. Healing. Healing ng healing sa Diyos eh. Mamaya may tililing na pala yung... Healing. Puro healing. So, si Bilarde, na rin, stroke na rin. Tapos napanood ko yung isa niyang video na siya ay nagpipreach. Iba na ang kanya sinasabi. Hindi mo na naintindihan. Aasa naman ang kamay. Kahit di naiintindihan. Kasi nga may power yan. Pero nagpapagaling siya pero siya ay bulol na. Bulol siya. Tapos pag binasa niya, hindi na niya babanggit. And the Amen na naman yung mga tao. Amen. Hallelujah. Tapos ipokrito na lang kasi pagkatapos noon, siya na lang. Wala nang kasi nga, naroon na lang sila for the sake nung parang grupo na natin ito, samahan na natin. Pero nanghina na rin ang El Shaddai dahil nga hindi na makapag-preach. Nakaupo na lang si Bilarde. Nakaupo na eh. Pero nung bata-bata pa po siya, sigla. Ang daming tao talaga. May mga dalang di ba? Kasi charismatic siya eh. Yung mga... Tapos yung iba naloko, akala born again. Opo. Ang alam ko po, Pastor, parang charismatic army yan ng Charismatic Catholic. Charismatic Catholic. Hindi naman siya born again eh. Tapos ginaya na yung mga kanta ng born again. Doon na nag-umpisa pumasok sa Katoliko yung mga mga kanta natin sa loob ng Catholicism. Mga Hillsong. Hillsong, kinanta na rin. May kapalit siya ngayon. Yun yung pari na makulit. Na yung patawa. Yun yung kapalit ni Almeida ni Bilarde sa El Shaddai. Yung puro patawa na pari. Na sinabi daw na naniniwala ka ba sa Diyos? O bakit ka nagkukumpisal? Kasi po, Father, nakapatay ako. Ba't ka nakapatay? Kasi po, pinilit ako eh. Anong pinilit? Pinilit akong paniwalain na may Diyos eh. Sabi ng walang Diyos eh. Makulit, pinatay ko. Ikaw ba, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi daw nung pari, dati. Tawa yung kapalit ni Bilarde. Tuwang-tuwa na naman sila. Yung kapalit, walang kaseryosohan pag makinig ka pag nag-preach yung kapalit ni Bilarde. Kasi hindi na nagpe-preach si Bilarde madalas. Kasi nga, bulol na, hindi mo na maintindihan. Stroke po ba ang tumama sa kanya? Stroke. Ang kanya pinipreach, you will be healed. Diba? If you believe, you will be healed. O hindi siya gumaling-galing. Hindi wala siyang bilip. Kaya yun ang problema sa kulto. Darating ang panahon na yung sinasabi nila, yun din ang magaganap sa kanila. Na pag wala kang faith, makakasakit ka. O di wala silang faith. Lumalabas, di totoo ang faith. Samantalang sa atin, wala tayong problema kahit mamatay tayo. Kasi ang turo natin, sa mabuhay at sa mamatay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na naka kay Kristo Jesus.
At lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos, mabuti man o masama. Sa kanila, hindi. Ang nangyayari lang sa atin na sa Diyos ay yung mabuti. At Opo. pag kami masama, sa demonyo yun. Yung aksidente sa demonyo yun. Yung paghihirap sa demonyo yun. Yung sakit sa demonyo yun. Kaya lahat sila sa demonyo na ngayon. Di ba? Lumalabas. Kaya nga, only the truth can stand the test. Meron po kasi ako naalala member ng church eh. Matanda na po siya, pastor eh. Sabi niya, nag-pray siya dun sa may sakit. Ako muna nag-pray. Siya gusto rin niya mag-pray eh. Anak-anak, ang tawag niya sa amin kasi matanda na siya eh. Anak, ako'y mag-pray din. Sabi niya, ikaw na sakit, lumayas ka. Sakit, karamdaman, nagawa ng diablo. Nangingilabot ako doon sa sinasabi. So, sabi ko, Lola, hindi po sa diablo ang sakit. Yan po talagang nagkakasakit po ang tao. Hindi po, sa diablo talaga yan. Tumigil na lang. Ay, mahirap pang ipagtalo po sa matanda eh. Sabihin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Talaga, yun pala impluwensya pa rin ng paniniwala. Kasi ang paniniwala ng tao, nagde-develop ka papakinig, kasi hindi niya alam na yun na rin ang kanyang faith. Di ba? Kaya nga ang pananampalataya galing sa pakikinig. Kung ano yung paulit-ulit mong naririnig, that will become true to you. Lalo pag di ka Kristiyano. Kasi nagiging totoo. Kasi bakit? Lagi nang napoproseso ng isip mo na ang sakit sa demonyo. Kaya, sakit sa demonyo ka. Nagkasakit siya. Ngayon niya, hindi niya maamin na sa demonyo yun. Pagsubok lang. Pagsubok lang. Pagsubok lang. Hindi naman sa demonyo. Pagsubok lang ito. Kaya, ang mga charismatic Pentecostal, yung mga prosperity gospel, yung health and wealth gospel, ang turo, nagiging totoo lang pag sila na mismo ang may sakit. Saka pag sila na mismo ang namatayan, pag sila na mismo ang naghirap, tatama ang doktrina nila at sasabihin nila, pagsubok lang ito. Pero pag galing na naman, sasabihin, sa demonyo ang kasakit. Pag nagkasakit, pagsubok lang ito, hindi ito sa demonyo. Pinapalayas yung espiritu ng karamdaman. Diba? Pero pagkaiba ang may ganoon, panay ang husgan nila. At kahit hindi sila magsalita sa isip nila, dahil nga ang doktrina nila, yun ang logical result na pag may sakit, hindi sa Diyos o di sa demonyo. So, kasi iisipin, naku, naghahari ang demonyo sa taong ito. Naku, kawawa naman. Kasi may cancer eh. So, biruin mo, may sakit sa balat, sa demonyo yan. Opo. Paano po, pastor, yung tao na yun ay tapat pala sa faith niya sa church, tapos nagkasakit. Uhusgahan din nila. Mahirap yan. Pero hindi nila mahusgahan ng bulgaran. Kasi nga, maano ang patotoo eh. Mabuti ang gusto mo. Mas mabuting ang tao kaysa sa kanila. Paano mahusgahan? Di ba? Sabihin sa demonyo ka, baka sabihin niya, mas sa demonyo ka, ikaw nga. Di ba? Kasi ang hirap magsabi, para sa kanila, mahirap i-verbalize yung kanilang maling paniniwala. Kasi nga, hindi consistent eh. Hindi consistent. Talagang babagsak. Babagsak sa test ng scriptures. Tama. Okay, sino pa yung may tanong? Sabi po ulit ni Ma'am Maria Tracy. Ano po sabi niya? May kanya-kanya ang level po kaya ang punishment sa mga leader ng cult and punishment dun sa mga naakay? Meron. Correct ka dyan. Meron po. Kasi sabi doon ng Panginoong Jesus ay, nung siya pumunta sa Tiro at Sidon, tapos tinanggihan siya. Sa Tiro at Sidon, sa Corazin at sa Bethsaida. No? Yung lugar ng mga hintil sa may Galilea. Lampas ng Galilea, dako roon. Tinanggihan siya ng mga taga Corazin at Bethsaida. Ang sabi niya, kawawa ka Corazin, kawawa ka sa Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon naganap ang mga bagay na ginawa ko sa inyo, nagsisi sila. Ay matagal na malao na silang nagdamit sa ako at nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya mas magaan ang parusa, sa paghukom, mas magaan ang parusa sa mga taga-Tiro at Sidon kaysa sa inyo. Dahil kayo, nakita na ninyo ng sarili ninyong mata ang Mesiyas. Hindi pa rin kayo sumampalataya. Mas malaki ang inyong accountability. Kasi doon sa mga taga-Tiro at Sidon na mga pagano na sumuway sa Old Testament, sa kay Yahweh, kasi hindi naman nila kilala. Nagkatawan tao na ang Diyos anak, ipinadala ng Ama, ngayon tinanggihan nyo.
Kaya we do believe na mayroong yun ang justice under the judgment of God to those who are not children of God, to those who are unbelievers. Unbelievers. So, sa mga unbelievers, nasa impyerno lahat, hindi dahil sa mabuting gawa ang kaligtasan, kundi kay Kristo, dahil wala silang Kristo, sa impyerno lahat. Pero, mas magaang ang parusa kaysa doon sa mga taong nasa tribo, na conscience lang ang kanilang armas para alamin ang mabuti at masama. Pero dito sa mga taong, kaya nga, mas malaki ang parusa sa mga kulto. Kasi andyan ang word of God, iniba mo pa Tinutwist talaga nila Tinitwist mo pa. Mas malaki din ang parusa nung nagtuturo. Kasi mas malaki ang accountability kasi sabi doon sa Bible, di ba? Huwag maging tagapagturo ang marami sa inyo sapagkat mas malaki ang hatol sa mga nagtuturo kasi tinuturuan. Kasi kung naging false teacher ka, you are earning mas mataas yung degree ng punishment mo. Kasi ikaw yung mas malaki ang responsibility at accountability sa Diyos. Dahil ikaw yung nag-aakay sa mali. Mahuhulog sila pareha sa hukay diba? So tama po. Talagang mayroong hustisya pa rin. Under punishment, may hustisya pa rin. Tama. Under grace naman, na kaligtasan sa biyaya, ang justice naman ay doon sa rewarding. So mas marami ang reward doon sa mga mas maraming pinagtiisan, mas maraming sinakripisyo, mas maraming ginawa na tama ang motibo para sa Panginoon. Kaysa doon sa mga nagsunog lang o nagbutas lang ng upuan sa church. Tapos kinig ng kinig, di naman gumagawa. Di ba? Ligtas din, pero walang reward. Kaunti lang reward. Kaunti lang. Sabi nga, maliit lang yung corona nun. Sabi naman. Pero doon sa mga nagsikap talaga, kaya sabi ni Pablo, ako iaalin na tatanggapin ko ang crown of life. Grabe, no? Ang putong ng buhay. Yeah, Kasi may 5 crowns sa heaven. Para nakaka-excite nga yung ni Pablo Pero, wag muna ngayon. Okay. So, may isa pa yata tayong video, no? Brother RJ. Isa pang video, tingnan natin. Last na video natin. Gaano pa pagkamali? Maling-mali, 100% mali ang turo ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Rahiyain ang aking mga kapatid, naniniwala ang God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, upang mamulat sa katotohanan at ilang bilyon naniniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, makatagpo ng katotohanan at sila magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Let's pagsabi, praise the Lord. Ayun, kailangang umalis ka sa paniniwala ng God the Father, God the Holy Ghost, God the Son. Kasi hindi ka maliligtas. So, itinuturing nila na sa impyerno tayo. Lahat na naniniwala sa Trinity. So, lahat ng Katoliko, walang naligtas kahit isa. Lahat ng Pentecostal na Trinitarian, walang maligtas kahit isa. Silang dalawa lang ni Kibuloy at saka si grupo ni Kibuloy at saka siya. Pero kaaway din niya si Kibuloy, kaya hindi daw ligtas kahit hindi Trinitarian. Magkikita naman po sila doon sa impyerno. Sa bagay. Malapit. Baka po magulat sila sa isa't isa. Ba't nandito ka? Hindi. Hindi ba? Hindi sila magugulat. Hindi po. Sabi niya, Brad. Long time no see. Long time no see. Yeah. Nauna ka lang. Nauna ka lang. Nasaan si, ganito? Naroon din. Katabi ni Satanas. Mas malaki ang parusa Katabi pa. Katabi ka ng kamay. Kanang kamay. Hindi, biro lang po yun. Wala po yun. Wala pong kanang kamay. Kasi pinarurusahan din po si Satanas doon. Si Satanas man din ay pagdudusahin din ng walang hanggan. At siya ay nasa pinakamatinding pagdurusa. Yung kanyang lugar, ang pinakamatindi ang parusa. Doon. Pinakamataas ang degree ng punishment. Kasi siya ang nandaya sa lahat. Opo, siya ang duma na gano'n. Si Kibuloy, baka kanang kamay. Yun yung talagang sobrang dami ding dinaya. Opo. Nagpanggap na Kristo. Matindi to, si Kibuloy. Malaking kasalanan ni Kibuloy. Blasphemy yung kanyang Blasphemy yung kay Kibuloy. Sobrang blasphemy. Talagang Mas mababa pa ang degree ni Almeida kasi evangelist lang siya. Si Kibuloy, siya si Christ.
Opo. Di ba po tayo pastor? Nabigo si Christ sa Kaya, Jewish setting. Kaya, Kaya nagpadala sa Gentile setting ng isang Kristo. Nakukumpleto sa ginawa ng Jesus Christ sa mga Jew. Matindi. Nabigo si Christ nung unang panahon. At siya ang nagtagumpay na masupid ang serpent seed. pinagpatuloy niya. Yan patuloy niya at nagtagumpay siya. Siya na yung fulfillment ng lahat ng hula. May weakness para si Jesus, nabigo siya eh. Kaya yung mga nangyayari sa kanya, pag-uusig lang yan. Yung pagkakakulong po niya ngayon, inuusig Pag-uusig, siya. para siyang si Christ ngayon. Na, di ba si Christ pinakulong din? Ganon din siya. Laging tama. Laging sa Diyos ang nangyayari sa kanya. Hindi niya aaminin. Lahat ng kulto, lahat ng nangyayaring masama sa kanila, nangyari din naman yun kay Jesus. Ako din si Jesus. Talagang ako si Jesus. Challenge ko kay Kibuloy natin. Tawagin mo daw yung mga anghel mo kung talagang ano. Ay, hindi daw naman din natawag ni Christ kasi nagpakababa siya. Nagpapakababa po siya Kaya ngayon. siya nagpapakababa rin. Lalo pag namatay siya, lalong titindi ang paniniwala ng mga kay Kibuloy. Tapos pagka namatay si Kibuloy, sasabihin niya, naandyan si Kibuloy, nakaupo sa trono niya sa langit. Dalawa na sila ni Christ na nakaupo. Di ba? Si Christ nasa kanan, siya sa kaliwa. Ay, kambing yan, Pastor. Oo. Di ba? Kasi kung siya din si Christ, di dalawa sila. Oo. Saan uupo si Kibuloy? Di ba? Sa kaliwa. Isipin mo yung logic. Akala niya hanggang dito lang yung effect, hanggang doon. Sa langit. Di ba? Sabihin niya, uy, ako naman, papalitan na kita dyan. Nabigo ka eh. Diba? Saan ngayon pupunta si Jesus? Kasi darating siya, hindi naman pwedeng dalawa ang kanang kamay. Parang babalik. Isa lang naman ang sinabi, kanang kamay lang. Wala namang sinabing kaliwang kamay. Di pareho silang kanang kamay. Gagawa niyo. Hindi, bumalik na si Jesus. Siya nga si Jesus. Hindi lang nung nakita. Hindi mo narinig ang turo niya. Kasi ako, avid follower eh. Maganda rin pala po maging avid follower. Kasi kaya ko pinapalo lahat ng false teacher para ko ma-refute. Paano ko ma-refute kung hindi ko alam? Tama po. Ganon din si Satanas, di ba? Tapos si Satanas nga, nag-i-study ng ibang relihiyon. Ikaw, hindi. Talo ka ni Satanas. Oo nga, no? Pag nagtalo kayo. Talo tayo. Diba? Talo ka, hindi ka nag-aaral eh. Ay, si Satanas, pinag-aralan ka. Well-versed yan. Alam niya kung anong katuruan mo. Di ba? Kaya ako, avid follower ni Kibuloy. Opo. May last pa pong si Ma'am Tracy. Anong sabi ni Ma'am Tracy? Last na po. Paano po malalaman pag tinawag po talaga ni Lord para magpastor or miss call lang? Miss call lang. Kasi dami pong cult na claiming as Christian. Miss call lang. Miss call. Na-miss call, no? Parang tumawag, hindi sinagot. Miss call. Tawagan mo rin. Hindi. Ano po yan? Unang-una, para ka maging totoong pastor, tama ang doktrina mo. Kasi kahit pastor ka, pagka kay Kibuloy ka, hindi ka tunay na pastor eh. False pastor ka eh. False pastor. So kailangan muna, tama ang iyong theological statement of faith. So pag hindi ka tunay na pastor. Ikalawa, pag tinawag ka na pastor, hindi ka tinawag ng tao. Hindi ikaw lang ang may gusto, kundi gusto rin ng Diyos talaga. Kasi maraming gustong magpastor. Bakit hindi nakakapagpastor? Kasi hindi binibigyan ng equipment ng Diyos. Kasi pag tinawag ka ng Diyos magpastor, siya rin ang magpo-provide sa'yo ng means para ka maging pastor. I-equip ka rin eh. I-equip ka niya. Kusang darating sa'yo yung mga taong tutulong sa'yo para ka ma-educate. At dapat ma-educate ka, ha? Tama po. Kasi ang tunay na pastor sa Biblia, ini-educate ng Diyos. Nag-aaral po yan. Yung mga 12 alagad, more than 3 years silang in-educate ng Panginoon. Hindi totoong sila po yung hindi aral. Aral po yan. At saka ang nagturo sa kanila, ang guro, the master teacher, ang pinakamagaling na teacher na lumabas sa mundo. Dahil siya Diyos din. Biruin mo, lahat ng alam ng Diyos, itinuro sa kanila, yung kaya lang nilang mag-grasp pa. Kasi pag tinuro ang lahat ng katotohanan ng Diyos, di kaya ng tao yung iba. So ang in-reveal lang ng Panginoon, yung kaya nilang i-contain sa isip. At saka pastor, yung mga hiwaga. Ngayon, pagka ikaw ay nagsabing ikaw ay tinatawag maging pastor, dapat kung totoong tinatawag ka, meron kang willingness to learn.
Pag wala kang willingness na matuto, hindi ka tinawag. Mm. Alam ba, kung ikaw ay matigas ang ulo, ikaw ay assuming na tinawag ka na bilang ayaw ko nang mag-aral kasi tama na ito, hindi ka tunay na tinawag. Kasi ang tunay na tinawag, ini-equip yan eh. Tama po. Tsaka yung sabi po ni Pablo mismo, I think dun sa 2 Timothy chapter 2:15 po ba yun? Study to show thyself. Thyself, worthy, Approved. approved. Worthy, approved. Diba? Mahalaga po yung pag-aaral. Hindi A pwedeng... man of God that should not be ashamed. Opo. Walang dapat ikahiya. At saka, hindi pwede po, Pastor, yung bubuklat ka na lang ng Biblia at Hindi. as the Spirit leads. Yun na yung Hindi preach. pwede yun. Hindi po pwede. Kasi pagka hindi, kasi ganito ang pag-aaral eh. Ang pag-aaral pwedeng through a discipler. Ayan po. Kasi walang available na Bible school, walang available na theological institution sa lugar mo. Pero dapat yung pastor mo, aral din. Aral din. At ipapasa sa'yo yung kaalaman. Yes. So para ka rin nag-aaral sa theological school, but informal. Through a discipler. Yun. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Pero tama din dapat ang doktrina ng pastor mo. Pag mali ang doktrina ng pastor mo, hindi ka rin maging tunay na pastor. False pastor din ang nagturo sa'yo eh. Ano ba yung tama ang doktrina? So at least dapat mayroong 5 na pangunahing katuruan. Una, yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Son, God the Holy Spirit. Dapat may Trinity. Pag mali ka na roon, hindi ka natunay. Doon pa lamang. Kasi yun ang sukatan eh. Dapat naniniwala ka sa 3 persona ng Diyos. Kulto ka pag hindi. Kasi matagal nang dineclare na cult ang mga oneness. Arianism. Matagal na yan, noong pang panahon pa ng 2nd century ng church or 3rd century. May history kasi ang Christianity na mayroon talagang approved na teaching eh. Hindi mo pwedeng aalis ka doon eh. Opo, talagang babalikan mo yon yung history. Kung ano Ikalawa, talaga. dapat maniwala ka sa deity ni Christ Yes po. at humanity. Kasi kung si Kristo sa'yo ay hindi tunay na tao, Diyos lang, mali yon. Gaya ni Soriano. Yung tao lang siya. Palabas lang yung katawan ni Kristo kay Soriano. Diba? Apollinarism. Apollinarius. Ito namang isa ay yung si Kristo tao lang, Arianism. Kulto pa rin yun. Opo. Kailangan tama rin ang doktrina mo tungkol kay Jesus. Ikatlo, dapat naniniwala ka sa salvation by grace. Salvation by grace. Hindi grace plus good works. Hindi grace plus good works, hindi grace plus baptism, gaya ng oneness. Ang oneness baptism eh. Opo. And good works combination. Faith, baptism, and good works. Ang Catholic, good works. Opo. So, plus faith. Good works muna, plus faith. Baliktad sila. No? Baliktad. May addition. And then, ikaapat, dapat maniwala ka doon sa scripture, the supremacy and the infallibility of the scripture. Sufficiency and infallibility of the scripture. Kasi pagka mayroon kang pinaniniwalaan bukod sa salita ng Diyos, hindi ka tunay na pastor. Kasi ang tunay na pastor, dapat ang Biblia lang ang pinagkukunan niya ng otoridad. Pero kung mayroon pa siya, gaya ng Mormon, mayroon pa silang separate na aklat. Yung tinatawag nilang Book of Moroni. Book of Mormons. Tapos Pearl of the Great Price, di ba? Meron pa sila yung sinulat din ni Joseph Smith. Pearl of the Great Price. Tapos katulad din ng Islam, may isa pa sila na libro. Yung libro yung Surah, yung libro ni Muhammad. Bukod sa Quran, meron pa sila. So, Jehovah's Witness, yung Watchtower. Watchtower naman sa kanila. Mayroon pa sila, bukod sa Bible, may Watchtower, may dyaryo. Doon itinuturo yung interpretasyon. At kahit sa lungat sa Biblia, yun pa rin, Katoliko, ganun din. May Deuterocanonico. It's not only the canonical books o yun lang mga inaprubahan ng mga iglesia, haligi ng iglesia nung unang siglo na tunay na salita ng Diyos, yung canonized. May kasama pa silang Deuterocanonical o false canonized. Apocryphal po. Apocryphal books. Yung iglesia naman po, Pastor, mayroon silang pasugo. Pasugo. Diba? Kaya makikita mo, false na yon pag may dagdag sa scripture. Hindi na siya tunay na pastor ng tunay na sa pananampalataya. And ikalima, syempre, alam niya yung ng church, role ng church. Role niya sa church,
dapat alam niya kung sino siya, na siya ay hindi boss, siya ay servant. Servant. Hindi siya dapat nagtataglay siya ng mga karakter na gaya nila Apostol Pablo, Apostol Timothy. Pedro, Apostol Juan, nila Timothy, na hindi sila nagyayabang sa kanilang pagiging pastor. Hindi ginagawang hanap buhay ang pagpapastor. Na nagtuturo ng tithes and offerings. Nako. Na magbigay kayo para may panggastos si pastor. Pag-aambag-ambagin ang mga miyembro para makabili ng Kotse. luho, kotse, bahay. At nagde-demand. Pag ganoon, huwag ka na magpastor. Tapos yung mga membro, walang masaing. False yun. Yung mga miyembro, wala nga maisaing. Tapos ikaw, paparista-restaurant ka, pa Jolly-Jollibee pa. As ang mga miyembro mo, nagtitiis sa asin. Lugaw. Ikaw naman talagang may ice cream ka pa. Di ba? Rocky Road. Rocky Road So pa. it's very difficult na magpastor na totoo. Mahirap. Hindi po Totoo. basta-basta ang maging pastor. Talagang ikaw ay magtitiis. Yung mga pastor ngayon na totoo, na ngayon ay tinuturing na haligi, like sa Amerika, sila John MacArthur, sila John Piper, dumaan yan sa katakot-takot munang paghihirap. Mga nalampasan muna nilang pagsubok, tukso. Trials Dumaan yan sa napakaraming pagsubok. Hindi yan parang, parang fly-by-night na mga pastor na gaya ngayon na naginip lang. Sabi nga nung isang nabasa ko na illustration may nanaginip daw na kabataan ng church na nakita daw niya sa langit, nakasulat, PC. Ang interpretation niya, preach Christ. So, sinabi niya daw sa mga elders, baka daw siya tinatawag. Sabi ng mga elders sa kanya, hindi preach Christ ang meaning noon. Ano po? Plant kamote. Kasi kilala nila yung nagsasabing siya tinatawag. Kasi mayroong qualities din yung pastor na bago siya pag-arali ng Diyos, bago siya doon pa lang, sa umpisa pa lang, dapat mayroon na siyang binagong buhay, meron siyang tunay na desire na maglingkod, hindi para siya ay purihin, hindi siya para mag-benefit, kaya siya nagpapastor. Genuine ang concern niya sa kaluluwa, na kahit malayong lugar, kaya niyang lakarin, puntahan, kahit walang convenience. Dahil gusto niyang maglingkod, tinitiis ang pagod, hirap, ang putik, bumabaon ang lupa, bumabaon sa lupa ang paa, lumalakad ng 10 oras, 10 oras pabalik, 10 oras papunta, na walang hininging kapalit. Yun ang genuine na may puso talaga. Tapos, talagang siya ay binigyan ng Diyos ng means din para makapag-aral. Papag-aralin ka ng Diyos Hindi pwedeng hindi. Pag gusto ka ngayon sa panahon ito, pag gusto ka talaga ng Panginoon na maging tunay na pastor, maraming available na ngayon kasi may online na Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi na ako mag-aaral, hindi na kailangan yan. Kasi walang available na Ngayon sa probinsya, kahit sa probinsya, pwede ka na mag-online schooling ng theology. Kaya tayo, nag-o-offer tayo, pwede kayong mag-enroll sa amin. Puritan Theological College. Pagka kayo ay online lang, diploma, pwede tayo. Mag-offer diploma. Pero kung gusto nyo maging accredited ng SHED, maging teacher talaga, accredited, dapat combination. Face-to-face and then, blended. Pero kung talagang kailangan at hindi naman siya nagnanais magturo, sa secular, na hindi naman required ng secular, ng pabats na talagang, rigid din doon sa eskwelahan dahil nga kung walang means, pwedeng modular, gano'n naman Gusto lang talaga matuto. Gusto mo talagang matuto, why not? Bibigyan ka namin ng diploma. Diploma in Biblical Studies, diploma in Ministry, para lang masabi mo na, kami totoong nag-aral at talagang pwede mong maging credential siya sa iyong mga tuturuan na, mga professor namin, mga doktor lahat. Mga masters talaga na talagang quality ang pagtuturo. Qualified ang mga nagtuturo. So kaya wala nang dahilan. Kami po yung nag-o-offer po kami ng hanapin niyo lang po sa Facebook yung Puritan Theological College na Facebook page. Po kayo doon, mag-message.
Actually, pastor, na-share ko na to eh. Doon sa amin, sa lugar namin, sa probinsya. Yung page. Ewan kung kayo interested at gusto ninyong madagdagan ang inyong kalaman sa pag-ministry, may mag-enroll sila. Tsaka po lalaki lalaki. Ngayon, kung gusto nyo maging pastor, lalaki ka. Kung gusto mo namang maging Bible woman, babae ka. Alangan namang Bible man. Opo. O alangan namang, di ba, Bible man, babae. Bible woman. Ang tawag po namin sa mga naglilingkod na babae, BW. Kasi Bible. sa iba, asawa lang ng pastora. Pastora na. Parang mayroon na rin siyang training, mayroon na rin siyang educational background. Opo. Kaya pag tumayo, wala namang silbi. Walang- Sino nagsasabi, walang meaning. Kasi nga, hindi naman nag-aral, asawa lang ng pastor, pinatayo na. May authority ng pastor. May authority na ng pastor. Parang ipinapahiram ng pastor yung authority dahil nga Andres Disaya. Opo. Ayun ang problema, Andres Disaya pala. Kaya yung asawa na ang nagpastor. Di ba? Under. Pag under ka, di ka pwedeng pastor. Kailangan ikaw ang masusunod sa pamilya mo. Opo, tama po. Ikaw ang may last say. Ikaw ang lalaki, ikaw ang tinalaga ng Diyos na manguna sa pamilya. Ngayon, kung wala kang balls na manguna at talagang manindigan na ikaw yung dapat mamahala sa pamilya, hindi ka pwedeng pastor. Isa yun sa quality ng characteristic ng pastor, Opo. na napapamahalaan niya ang kanyang pamilya. Opo. So, pag babae, ang tawag po namin si BW. Di ba mas maganda kaysa pastora? Bible woman. Bible woman. Di ba? O worker. Okay. Kaya po, mas maganda ang title sa amin. Pagka babaeng nag-aral ng education, Christian education. Pwede ka magturo ng Sunday school, pwede kang magtayo ng eskwelahan, pwede kang magturo ng preschool, elementary, high school. Opo. So, pwede kang maging superintendent ng sariling school. So, yun po yung nakukuha sa amin ng mga mag-aaral. Diba? Okay, kung mayroon pa po. Wala na po. Si ano lang po, pastor, si Kuya Jay, nag-suggest siya. Baka daw po pwedeng talakayin natin sa susunod yung tithes, about tithes. Tithes and offerings. Tithes and Pwede. offering. Sige po. Pwede naman. Okay. Unahin muna natin yung tithes and offerings then universalism. So, pwede pa po kayo mag-suggest Opo. kung ano po yung inyong gustong talakayin namin dito po sa Narrowgate. Ito si Kuya Jay, consistent to eh. na Nasa ibang bansa ata si Kuya Jay, parang seaman, ano? ingat ka. Mag-ingat ka po dyan at lalo na pagka po nasa laot. Opo. Be careful dahil mahirap ang trabaho po na nasa dagat o nasa ibang bansa, kahit wala sa dagat. Nasa ibang bansa. May bago po tayong nanood dito si Zane ba to? Tama ba? Grace Galban. Yun, shout out sa iyo. Grace Galban. Shout out kay Shout Sharon. out po sa mga bago nating followers. And if you want to follow us on YouTube, meron po kaming YouTube channel. I-type nyo lang po TNG sa YouTube, The Narrowgate sa YouTube, and then you can like, follow, and share. And subscribe para po yung notification bell inyo pong i-click para Opo. pagka po kami nag-live sa Facebook, Manonotify kayo. manonotify po kayo. Yan po yung amin pong The Narrowgate page sa YouTube. Amin na rin pong isi-share dyan po para mapalo niyo rin po yan. Follow Yan. lang po kayo. So kami po ay hindi nagmo-monetize, no? Opo. Kami po ay sub-sponsored. At yan. Hindi po kami naghahangad ng maraming views para ma-monetize kami. Pero gusto namin na marami makapanood. Ang gusto lang namin po, maraming makapanood, i-share nyo po Opo. para yung mga kaibigan nyo pong charismatic, Pentecostal, ay magalit. Sa inyo. Sa umpisa lang po. Sa umpisa lang. Kasi yung galit naman ay resulta ng pagkaalam, ng kakaiba kaysa sa kanyang alam. And then baka yun ang maging simula na matuwid po ang mga kaibigan nating Pentecostal. Kasi kami po'y Pentecostal din dati. Tama po. So walang imposible po sa Panginoon. Ako po ay Pentecostal. Ako po ay na-expose sa, ang tawag po nila ay yung pong, ako po ay nabaptize sa Spirit sa isa pong Pentecostal Church sa Jumalig, Quezon. Christ the Living Stone. Ng isang pastorang maliit na
Pinapikit kami at nagsalita ng wika at pinag-imagine na makikita ninyo ang glory ng Diyos. Pagmulat ko, nasa kalsada na ako. Pala unti-unti na ako lumalakad ng paurong. Hindi palapit sa altar. Akala ko palapit ako sa altar. Palayo na pala. Pagmulat ko, may mga bisikleta na, mga tricycle na dumadaan. Untik na akong masagasaan. Tapos bumalik ako doon sa loob ng church. So hindi rin alam ng pastora na ako'y nasa labas na. Siguro nakapikit na rin. po. At pinilit akong pagsalitain, eh di kunwari na lang ako. Siya karabala babadwada. Ginagaya ko lang. Di ba? At nilimot ko na lang ang sarili ko na kinondisyon ko na totoo yun kahit hindi. Pinanindigan ko na lang. And later on, hindi ko na uli ginawa. Kasi nakonvict ako eh. Ba't ko ginawa yun? Di naman pusa. Di ba? Pinilit ko lang. So, ako rin po ay maraming karanasan ng himala. No? Himala. Pero ngayon, na-realize ko na yun pala ay mga gawa ng Diyos lang talaga na hindi akin. Akala ko ako. Akala ko may kaloob ako ng paghihimala. Wala na po ngayon kasi yung gano'n na... Wala na pong isang tao na binigyan ng ganoong powers. Yes po. Ngayon po, naghihimala pa rin, pero directly na from Directly God. po. Opo. Hindi na po tao ang ang special na pinanggalingan noong abilidad na yun. Wala na taong may ability to make miracles. Kaya ngayon, ginagaya dyan sa sa Africa. Diba yung lumulutang, yung pala may nakausong, hindi pinapakita sa camera. Diba? Kasi niloloko na lang, tapos mayroong kunyari ay nakabuhay ng patay. O, diba? Yung pala binupahan lang. Tapos nabisto dahil yung isang punerarya na hindi natuloy upahan, nagreklamo. O, diba? Yung isa mong pastor yung pinagaling yung gano'n. Oo, 4 na beses ng pinagaling. Ng 4 din na iba-ibang pastor. Same woman. Opo, wag po 4 kayo, pastors, bayad lahat. Malaki nang kinita ng babae. malaki na. Wag po kayo magpaloko doon. Pag nakita ninyo. Marami pong miracle, pero yung po ay lies lang. Mga gusto lang magpasikat ng mga pastor eh. Pastor. Yung si Popop yung si Peter Popop na mula pagkabata nakakahimala daw. So nung siya tumanda, ginawang business na niya kasi maraming naniwala. Alam niya ang pangalan at address, pati background ng tao. Yung pala, mayroong radyo, mayroong dito sa tenga. Walkie-talkie na nasa tenga. Tapos yung asawa niya ang nagsasabi, yan, si ganito yan. Jody Dean. Sabihin mo, Jody Dean, nasa loob. Jody Dean, you're living in, ganyan, sabi, di taas ang kamay, you're living in ganitong address. Di gulat na gulat ng mga tao. Sabi niya, the angels of God told me, Wow. they came from your house last night. Oh, grabe yung mga tao, nangangalis sa Gambalahibo. Yung pala, mayroon ng recorded na yung mga tawagan ng asawa nila. Talaga naman. Pero matagal iyon na nakinabang. No? Maraming naloko. Din-interview nga yung isa, do you support Peter Popop's ministry? Yes, as long as I can, I give my tithes. Oh, grabe. Yumaman ba na? Yumaman siya. Oo, pero wala na ngayon kasi nabisto na. Ang nag-expose sa kanya, isang magician na hindi makapaniwala na totoo yun. Kasi nga, siya rin, magician lang din eh. Sleight of hand lang naman. Sabi niya, ang magic ay hindi para sa church. Para lang sa entertainment. Kaya sabi niya, galit na galit yun. Si Randy, ang apelyido Randy. Nag-investigate siya. Nagpadala siya ng isang spy sa loob. Nagkunyaring security guard. Security ng venue. Doon natuklasan na yung pala, mayroon palang mga form na bago ang crusade, may form pinipirmahan. Lahat ng papasok. At yung asawa ang nagbabasa noon at sinasabi kay Peter Popop sa stage through radio na nasa kakabit sa tenga. Parang intercom. Ay nasagap ng kanilang gadgets. Peter, you're in danger. If you will make a mistake. Her name is Jody Dean. Jody Dean? Is there anybody here whose name is Jody Dean? Bay, syempre meron eh. Merong galing, no? Galing, no? Talaga. Exposed. Nakapost yun sa wall ko eh. Yung lahat ng mga yung pinopost ko. Yung mga nakikita kong mga kasinungalingan ng mga pastor. Yun po ang katangian ng pastor. 5. Okay?
kung wala nang tanong, ay magpaalam muna tayo. Sige po. At sa susunod uling Martes, no? Ganito next rin week. pong oras. Opo. Alas 8 onward po ay ng gabi. Patuloy po kami na live ano po, Martes hanggang at saka Webes po ng gabi. So kami po ang Danaro Gate And and we we are are the the Cult Cult Busters. Busters. God God bless bless you. po.